Ngunit nang pumasok siya ng mas malalim sa kabina, natuklasan niya na halos lahat ng mga mandaragat ay wala ng lakas para makagalaw. Dahil ilang araw na silang hindi nakakakain, kaya hindi nila kayang lumaban sa mga nagbabantay na sundalo. Napakarami nila at kapwa matitikas kaya matindi ang sagupaan ng magkabilang panig. At gaya ng inaasahan, agad na ikinulong ng mga nagbabantay sa bilangguan ang mga puti. Gayunman, dahil sa hadlang sa wika, hindi nakapag-usap ng maayos ang magkabilang panig. Labis na nababahala ang mga mandaragat dahil hindi nila alam kung sila ba ay parurusahan. Sa totoo lang, ang mga mandaragat na ito ay hindi naman pumunta rito para magnegosyo, kundi para manloob at manghold up. Matapos nilang marinig ito, ang piloto ng barko na nagngangalang John ang unang tumayo, at sinabi sa lahat na basta umamin lamang sila ay mga negosyanteng nahuli, hindi sila mapapahamak sa buhay. Ngunit ang mga dayuhang ito ay minamaliit ang kakayahan ng mga tao sa pulo. Gustong-gusto ni John na sabihin sa lahat na mabubuting tao sila, at na napakasama ng lagay nila ngayon, bagaman hindi maintindihan ang sinasabi ni John. Nag-utos pa rin ang kapitan ng mga nagbabantay na ibuhos ng mga sundalo ang 2 tapayan ng isdang mabaho na at tawagin si John pataas. Maamong umakyat si John at hindi nang ahas na sumuway. Tila hindi mo rin mapipigil ang gutom kapag nakita mo ang ganoong kasarap at kasariwang pagkain. Nakiusap si John sa kapitan na payagan ng kanyang grupo na makabalik sa barko. Ngunit dahil sa hindi pagkakaunawaan sa wika, hindi talaga maintindihan ng kapitan ang sinasabi niya. Wala siyang nagawa kundi tawagin ng isang lokal na marunong magsalita, isang dayuhan ang dumating upang magsalin. Inisip ni John na kung makapagsasalita siya ng may paggalang sa kapitan, baka pakitaan siya ng awa, ngunit limitado rin ang kakayahan ng tagasalin. Sa totoo lang, hula-hula lang siya kapag nakikipag-usap kay John. Nawala na sa sarili si John kaya tuloy-tuloy niyang nainsulto ang lahat. Bagaman hindi maintindihan ng kapitan ang sinasabi ni John, sa pagtingin sa kilos ng kaharap, nahinuha rin niyang hindi tapat ang taong ito, na malinaw na wala siyang balak makipag-usap ng maayos, kaya isinawsaw siya sa tubig na banal. Si John ay isang mapagmalaking kanluranin, na hindi akalaing balang araw ay siya pa ang hihiyay ng iba. Pagkatapos nito, dinala siya sa kastilyo upang makaharap si Ibusiage, ang pinuno ng Izo, upang malaman ang dahilan kung bakit dumating ang dayuhan sa hapon. Kaagad na ipinatawag ng pinuno ang isang preling dayuhan na nangangaral sa lugar upang magsalin. Ngunit hindi niya inakalang ang relihiyon sa mga bansang Europeo ay nahahati rin sa maraming sekta. Nagpalitan ng usapan ang dalawa, subalit hindi lamang walang naging bunga, kundi naging kaaway pa ni John ang kanyang kaharap. Sinunggaban ni John ang krus na nakatali sa baywang ng pari, at nagsimula silang magmurahan sa harap ng pinuno. Hindi maunawaan ni Iabusage ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Kaya iniutos niyang ikulong muna siya ng mga sundalo at saka siya tanungin ng masinsinan. Bagaman nabilanggo si John at nakaligtas sa kamatayan, hindi naging ganoon kapalad ang kanyang mga kasama. Sa kasalukuyan, sila ay pinahihirapan sa napakalupit na torture. Huwag po akong isawsaw sa kumukulong kaldero. Ang matinis na sigaw ng kasamang lalaki ni John ay umalingaw-ngaw, at kasabay nito ay nakakuha rin ang mga sundalo ng malaking dami ng mga sandata mula sa barko ng mga dayuhan, at ngayon ay nagsimulang isipin ni Iabusage ang paggamit ng mga nakuhang sandata upang mapalawak ang kanyang nasasakupan, dahil isa lamang siyang hamak na pinuno noon. Ngunit ngayon ay hawak na niya ang mga napakausong sandata ng mga kanluranin, kaya kahit sino ay mapapapayuko niya. Biglang may dumating na tagapagbalita at iniulat na may barkong papasok sa pulo. Nalito si Iabusage at hindi maunawaan kung bakit napadpad doon ang utusan ni Panginoong Toranaga. Ngunit sabi ng matandang pinuno, si Panginoong Toranaga ay alam na ang tungkol sa mga sopistikadong kanyen sa barko. Sabi ni Panginoong Toranaga, bilang Panginoon ng lalawigan ng Izo, ang Panginoon ang magmamay-ari ng barko at ng lahat ng samsam na naroon. Mahinahong sagot ni Iabusage, ang Izo ay aking lupain. Hindi rin nagpatalo ang matanda at tugon niya, batid natin na maaari kang maging tapat sa iyong Panginoon. Sa isang iglap, inabot ni Toranaga ang kanyang taybak sa tagiliran. Nang makita ni Iabusage na mukhang may masamang mangyayari, alam niyang kapag hindi siya agad na sumunod, tiyak na doon na siya babawian ng buhay. Kaya wala siyang ibang magawa kundi isuko kay Panginoong Toranaga ang lahat ng nasa barko. Bukod sa barko at sa mga samsam, maging ang mga mandaragat sa barko ay kailangang isuko rin. At hindi rin naiiba si John. Nag-aalinlangan si Iabusage sa utos ng Panginoon na bakit siya ipinadala sa Osaka, ngunit dahil utos iyon ng Panginoon, wala na siyang magagawa kundi sumunod. Ngunit hindi matalo ng tao ang kapalaran. Di naglaon, sinalubong ng grupo ang isang malakas na bagyo. Hindi na napigilan ng mga mandaragat sa bangka ang malalaking alon. Buti na lamang at si John, ang piloto, ay laging nasa Taiman. Dahil sa galing ni John, lahat sila ay nakaligtas. Ngunit ang tanging tagasalin ay tinangay ng alon at bumagsak sa may paanan ng bundok.
Gustong iligtas siya ni John, ngunit natakot ang mga sundalo na baka magsitakbuhan kaya pinigilan siya. Kaagad na sinabi ni Iyabusej, "Huwag ka nang mag-alala, ako na ang bahala rito." Pagkatapos ay siya mismo ang kumapit sa lubad at bumaba para iligtas ang tagasalin. Ngunit tila panaginip lamang ang lahat. Sa loob lang ng ilang saglit, binugso ng hampas ng dagat ang gilid ng bato. Ni hindi pa man niya ganap na nasa saklolo ang sinuman, napigtas na ang lubad. Nakita ni John si Iyabusej, ang mapagmataas, na nahulog sa bangin at nawalan ng malay. Natuwa siya sa kalooban, dahil sa wakas ay natikman din nito ang sarili niyang gulo. Matagal pa bago nagising si Iyabusej. Sinubukan niyang hilahin paahon ang tagasalin, ngunit dahil nadulas ang kanyang paa, nahulog si Iyabusej sa dagat. Ang matatarik na bangin ay sobrang madulas at mapanganib, at ang malalakas na alon ay tuloy-tuloy na humahampas kay Iyabusej. Kaya hindi siya makaakyat. Pinanood ni John ang nangyayari at naisip niyang, mamamatay na si Iyabusej, alam niyang wala na itong ligtas na labasan. Kaagad na hinugot ni Iyabusej ang kanyang taybak, saka malamig na umangat ang tingin kay John sa ibabaw ng bangin. Babalak na sana niyang wakasan ang sariling buhay ayon sa asal ng mandirigma, nang bigla siyang makasagap ng lubad na inihagis ng lahat, upang mahayla siya paakyat. Si John, na nooy nag-akala na si Iyabusej ay isang walang puso at malaswang nilalang, ay nagkaroon ng mas mainam na impresyon nang makita si Iyabusej na walang atubiling iniligtas ang kanyang buhay. Mas naging mabuti ang pagkakakilala ni John sa kanya. Nagplano siyang kitlin ang sariling buhay tulad ng isang samurai. Sinabi ni John sa tagasalin na isinugal ni Iyabusej ang kanyang buhay upang iligtas siya. Nagpatuloy si John, "Pinaghirapan ko ng husto ang aking paglalayag upang makarating dito. Hindi ko kailanman magagawa ang pambihirang gawa tulad ng kay Iyabusej. Wala akong lakas ng loob na gawin iyon." Natatawang sumagot ang tagasalin, "Akala ko aksidente ka lamang at napadpad sa baybayin." Kinuha ng tagasalin ang logbook ng paglalakbay ni John sa karagatan. Malinaw na alam ng tagasalin ang layunin ni John, at kung ano ang kanilang ipinunta dito. Sa sandaling iyon, kinuha ng tagasalin ang kanyang baril, ngunit hindi niya binaril si John. Nais niya na si John ay saksihan mismo ang isang bagong sibilisasyon sa lupain ng Japan. Ang unang yugto ay nagtatapos dito. Balikan natin ang ikalawang yugto. Ang mga kasama ni John sa nakaraang yugto ay pinatay ng mga sundalo ni Iyabusej. Dahil sila ay mga dayuhan. Karamihan sa mga tao sa pulo ng Izu ay hindi naniniwalang mabubuti sila. Mababago kaya ng pagdating ni John ang pananaw ng mga Hapon. Tungkol sa mga dayuhan, balik tanaw tayo sa Osaka, 1 taon na ang nakalipas. Ang general ay malubha ang sakit, kaya bago siya namatay, ipinatawag niya ang lahat ng mga kamag-anak ng imperyo. Naruroon ang lahat upang magpaalam sa kanya. Sa huli, si Toranaga lamang ang nanatili sa kanya. Umaasa siya na si Toranaga ang papalit bilang kinatawan, upang protektahan ang kanyang kaysa isang anak na si Heichiyo. At kapag si Heichiyo ay naging 16 na taong gulang, kaya na niyang pamunuan ang bansa. Si Toranaga ay kalmado, pinag-isipan ang bagay, at tinanggihan ang pabor na ito ng general. Ipinaliwanag ni Toranaga na ito ay magiging dahilan para ang mga kaaway na paksayon ay magkaisa. At kung mangyari iyon, kapwa siya at si Heichiyo ay mamamatay. Sa totoo lang, ang mungkahi ng general ay isa lamang pagsubok para kay Toranaga. Para kay Toranaga, ang kanyang panahon ay matagal nang natapos. Ginugol ni Toranaga ang kanyang buong buhay sa pagsisikap na mapigilan ang mga panloob na salungatan. At nag-aalala si Toranaga na may ibang digmaang sibil na magaganap. Kaya't nagpa siya si Toranaga na magtatag ng isang konseho ng mga kinatawan. Si Toranaga, Heichiyo, at 4 na iba pang Panginoon, ay magbabahagi ng kapangyarihan hanggang sa maging ganap si Heichiyo. Pinayuhan ng general si Toranaga na gawin ang kanyang makakaya, upang iprotektahan ang kanyang anak mula sa mga intriga ng kapwa, kaaway at kaibigan. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, ang natitirang 4 na Panginoon ay sinisikap pabagsakin si Toranaga, sa pamamagitan ng pagboto. Ang dahilan kung bakit nais ng 4 na Panginoon na pabagsakin si Toranaga, ay dahil pinagtataguan nito sa kanyang kastilyo, ang isang dayuhan na nagngangalang John. Kasama niya ang isang paring Katoliko, na nagsisilbing tagasalin ni John. Palaging naghihinala si John, na sadya lamang na mali ang pagsasalin ng pari. Kasama ni Toranaga ang kanyang manugang na si Mariko. Alam niya ang wikang Portuges. Ipinaliwanag ni John na sa Europa ay may 2 malalaking sekta, na magkaaway ang Protestante at Katoliko. Siya ay isang Protestante mula sa kaharian ng Inglaterra, at ang kaharian ng Inglaterra ay kaaway ng Portugal, dahil ang Portugal ay Katoliko. Nagtataka si Toranaga, ito ba ang dahilan kung bakit niya isinasagawa ang pamimirata? Ipinaliwanag ni John na hindi siya isang pirata. Ang kanilang barko ay may pahintulot mula sa kaharian ng Inglaterra. Pinapayagan na gumamit ng armadong barko sa digmaan, na may misyon na salakayin ang mga barkong sibilyan at nakawan ang mga barkong pangkalakalan ng kaaway.
Sa sandaling ito, dumating ang mortal na kaaway ni Toranaga, si Panginoong Ishido. Lumabas na narinig niya na si Toranaga ay malapit ng litisin at ipapatay. Lumabas na nag-eniaya si Toranaga ng isang barbarong erehe sa kastilyo. Lahat ng ganoong klaseng dayuhang erehe ay dapat pugutan ng ulo at ipamahagi sa harap ng publiko. Nang gabing iyon, tinanong din ni kanyang kamahalan ng rehente si Toranaga. Paano niya nakilala si John? Sumagot si Toranaga na, ang kanyang pamangkin ay isinilang ngayong umaga sa Edo. Ibig sabihin, ang kanyang asawa ay malapit nang bumalik sa Osaka. Ang konseho ng rehente ay boboto upang magpasya kung kailan sila mamamatay. Ngunit si Toranaga ay may impormasyon mula sa kanyang tiktik. Ang mga Portuges ay labis na interesado sa marinero na Ingles. Malapit na nilang hilingin sa simbahang Katolika na utusan sina Panginoong Kiyama at Ano. Napatayin siya. Inakala ni Mariko na lahat ng Panginoon sa konseho ay nagkaisa sa paghatol kay Toranaga sa dahilan na nais niyang makipagkaibigan sa mga protestante upang sirain ang pagkakaisa sa konseho ng rehente. Nahulog si Toranaga sa bitag ng mga Panginoon na nais siyang ibagsak upang malaya silang magawa ang nais nila. Ang lahat ay ayon sa hula ni Mariko. Bago ang pagboto, nakatanggap si Panginoong Sujiyama ng utos mula sa simbahan na agad na ipapatay si John. Walang nagmalasakit sa presensya ng tagapagmana, si Heichiyo. Kahit si Panginoong Ono ay kumampi kay Panginoong Kiyama. Sa kulungan, nakilala ni John ang isang matandang Katoliko. Nalaman niya na nang siya ay dinala sa kastilyo ni Toranaga, siya ay sinisisi ng iba pang Panginoon, dahil sa sadya nitong pagkubli ng isang dayuhang protestante. At mula noon, si Toranaga ay nakulong sa loob ng kastilyo at hindi na makapagligtas sa sarili. Si Panginoong Sujiyama ay ang inapo ng pinakamayamang pamilyang samurai sa Japan. Si Panginoong Ono ay isang nakakatakot na mandirigma, ngunit may sakit siyang ketong, kaya laging nakabalot ang kanyang katawan. Si Panginoong Sujiyama ay isa ring sikim at ambisyosong Katoliko. Si Panginoong Ishido ang may-ari ng Osaka. Lahat sila ay itinuturing na kaaway si Toranaga. Ang mga taong ito ay handang bumoto anumang oras upang patayin siya. Nagbigay na ng payo si Toranaga sa akin na kung sabihin man ni Toranaga na ako ang tunay na kakampi niya, tiyak na hindi ako makaliligtas at makaalis pa ng Japan. Ikinwento niya na dumating siya sa Japan 28 taon na ang nakalipas. Una siyang ipinadala sa Japan upang ipalaganap ang pananampalatayang Katoliko. Saka lamang niya nalaman ang tunay na pakay ng hawakan niya ang tungkulin. Ang paring iyon ay ginto at mga baril. Iyan ang tunay na kinahuhumalingan ng mga Katoliko. Ang pagpapalaganap ng pananampalataya ay isa lamang tabing para kontrolin nila ang kalakalan. Kinasusuklaman ng mga Panginoon sa Japan ang mga sumasampalataya sa Ebanghelyo. Kaya ang lahat ng kalakal ay napupunta sa mga Portuges. Nagsikap si Naha upang pigilan ito bago siya pumanaw bilang punong general. Ngunit pinalaganap ng mga Katoliko ang pag-aalsa, ang pagpuslit ng mga baril papasok ng Japan mula sa kanilang lihim na himpilan sa Macau. Maging daan-daan pang sundalong Hapones ay nakatalaga roon. Lahat sila ay napalapit at naging Katoliko, napansin ni Joe. Maaaring maging daan palabas ang mga impormasyong ito para sa kanya. Bumalik tayo sa panahon bago pinaslang si Toranaga ng mga Panginoong pinamunuan ni Ishido. Sa oras na iyon, dahil nais niyang ibaba si Toranaga, lumapit siya kay Zabusige. Ang pinaniniwalaang nakabababang kawal ni Toranaga na si Zabusige ay minsang naglingkod sa larangan ng digmaan sa Korea. Utang ni Zabusige ang buhay ni Toranaga, bagaman nangako siyang magiging tapat kay Toranaga. Ngunit sa ngayon, yumukod na siya sa kaaway na mortal ng Panginoon niyang si Toranaga, si Ishido. Gusto niyang malaman ni Ishido kung anong pakana ang balak ni Zabusige laban kay John. Alam ni Zabusige na si John ay isang Ingles na sumasampalataya sa Ebanghelyo. Dadalahin niya si John upang harapin si Toranaga at pukawin ang matinding puot ng mga Panginoong Katoliko, at ibubuhos nila kay Toranaga ang paratang na kinukupkup niya ang isang dayuhan at balak nitong wasakin ang pagkakaisa ng alyansa. Hindi magtatagal, magiging kaaway si John ng lahat ng Panginoon. Bilang isang Katoliko, sinabi ni Zabusige na ngayon ay kakampi na siya ni Ishido. Kaya binalangkas ni Zabusige ang isang plano para kay Ishido, upang ibintang kay Toranaga. Kung maparusahan at maipapatay si Toranaga, si Panginoong Ishido ang magiging pinakamakapangyarihang pinuno. Kasunod nito, kailangan nating makipaglaban kina Kiyama at Ono. Pareho silang mga Katoliko, isang saksak lang at tiyak na mabibigo si Ishido. Ngunit kung gagamitin ni Ishido si John na para bang isang mabisang kampi, maaaring magbago ang takbo ng sitwasyon. Sabi ni Ishido, huli na ang lahat, sa kamakailang pulong ng mga Panginoon. Nagkasundo siya kina Sujiyama at Ono na aprobahan ang pagbitay kay John. Sinabi ni Zabusige na may kaya pa siyang gawin. Sa sandaling ihatid si John sa barkong pangkalakalan ng mga Katoliko para bitayin. Nang papunta na sa barko ang pangkat na nagbabantay kay John, bigla silang sinalakay at inagawan.
Ang nagtipon ng mga magnanakaw na iyon ay walang iba kundi si Zabusige. Inihagis niya ang mga baryang tanso sa harap ng mga tulisan. Nang yumuko ang mga tulisan para pulutin ang salapi, sinalubong nila ang masakit na kamatayan. Iniutos ni Zabusige na patayin ang lahat ng tulisan. Hiniling niya kay John na sabihing ako ay isang aso. Napilitan si John na sumunod. Ako ay isang aso. Bamantong hininga si Zabusige sa tuwa, saka dinala si John sa kinaroroonan ni Toranaga ayon sa plano. Ipinaliwanag niyang siya at si John ay hinahatid papunta sa lugar ng pagbitay. Ngunit ang pangkat ng tagapagbantay ay inatake ng mga tulisan, kaya nakatakas sila ng swerte. Sabi ni Toranaga, lagi mong alam kung paano ilagay ang sarili mo sa tamang pwesto. Palaging sumusulpot sa tamang lugar at sa tamang sandali. May kung anong bigat ang mga salita ni Toranaga, agad ko itong naunawaan. Yumuko si Basage upang ikubli ang panginginig ng kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, si Mariko ang gumanap na tagasalin para kay John. Nais ng lahat na malaman ang tungkol sa Europa at sa buong daigdig. Kaya gumuhit si John ng bilog na daigdig sa buhangin. At minarkahan ang kinaroroonan ng Japan at ng kaharian ng Inglaterra. Sila ang mga unang dumating dito sa pamamagitan ng dagat ng Magellan. Dahil nais ng mga Kastila at Portuges, na itago ang lihim tungkol sa kinaroroonan ng Japan. Kaya ang mga Ingles ay kailangang umiwas sa himpilan ng mga Portuges sa Macau. Doon hindi lang mga upahang sundalong Hapones ang kanilang inupahan, kundi nagtayo pa sila ng isang lihim na kotang Katoliko para sa kalakalan. Nang marinig ni Toranaga ang tungkol sa pabrika ng mga sandata, agad siyang sumeryoso at nagpasabi. Namarkahan ni John ang lahat ng himpilan ng mga Portuges. Gumamit si John ng patpat upang hatiin ang daigdig sa dalawang guhit. At sinabi, ito ang Portuges, at ito ang Espanya. Ganito nila pinaghati ang mga daigdig. Ang dalawang kapangyarihan sa dagat ay pumirma sa kasunduan 70 taon na ang nakalipas. Hinati ang lahat ng lupang hindi pa nadidiskubre sa buong mundo. Ayon sa hatian, ang Japan ay napasa kamay ng Portuges. Nang marinig ni Toranaga na ang kanyang lupain ay naging sakop ng Portuges. Pero hindi niya iyon pinaniwalaan kailanman. Sinabi ni John na alam ito ng buong Europa. Lahat ng hari ng Espanya at Portuges ay may kapangyarihang ang kinin ng anumang lupang kanilang matagpuan. At kung wala roon ang Katolisismo, papalitan nila ang pamahalaan doon ng pamamahalang Katoliko. Kaya ngayon, nagpaplano ang mga Portuges na magtatag ng rehimen ng Papay. Kapalit ng pamumunong Hapones, 2 sa 4 na Panginoon ay naging Katoliko na. Iyan ang pinakamalinaw na patunay, sabi ni John. Dumating siya rito at umaasang makakakuha ng suporta ng Japan upang talunin ang Portuges. Sabi ni Toranaga, napakabanes ng tsansa nating manalo. Sa loob ng maraming taon, nandito na ang mga Portuges at nagpapalaganap ng pananampalataya. Kaya malalim na ang pagkakaugat ng Katolisismo sa puso ng mga tao. Pagkarinig ni Toranaga sa impormasyong galing kay John, tumanggi siyang magpalabas ng mga papeles sa paglalayag ng barko. Agad na lumapit ang simbahan sa Panginoong Sugiyama upang gipitin siya. Sa gitna ng gabi, isang babaeng mamamatay tao ang palihim na pumasok sa kinaroroonan ni Toranaga. Napakataas ng husay sa pakikipaglaban ng babaeng iyon. Palihim siyang pumasok sa teritoryo ni Toranaga, parang kidlat, at hindi madali para kaninuman na harapin ang mga tauhan ni Toranaga. Gayunman, si John pa rin ang tunay niyang pakay. Bagaman napaka-profesional niya, hindi niya kalaban ang matalinong Panginoon. Sinabi ni Toranaga na ang pagsalakay ngayong gabi ay hindi para sa akin, kundi para patayin siya. Matapos ang tangkang pagpatay kay John, nakipagkita siya kay Yabashish kinaumagahan ng maaga. Tinanong niya kung narinig mo na ba ang tungkol sa pag-atake kagabi. Lumalabas na mula pa sa simula, alam na ni Toranaga ang mangyayaring ito. Si Yabashish at Ishido pala ay lihim na nagsabwatan para suruan si Toranaga. Ngayong nagtitipon ng mga tauhan si Ishido, magkano na ba ang ibinayad niya sa iyo? Nag-alinlangan si Yabashish, napahinto, at hindi makapagsalita, kaya ipinagpatuloy ni Toranaga. Nais naming makipagnegosasyon sa inyo. Gusto ni Toranaga na makipagkasundo kay Yabashish na kung papanig si Yabashish sa kanyang panig, ay papayag si Toranaga na ipagkaloob sa kanya ang mga lupain sa paligid ng Suruga. Sa ilalim ng isang kondisyon, kung nanaisin ni Yabashish ang Suruga, kailangang tiyakin niyang ligtas na makaalis sa Osaka si Panginoong John at ang iba pa. Pagbalik sa bayang Pantalan bago magbukang liwayway, sa wakas ay iniutos ni Toranaga na magtipon sa looban ang mga bantay at ang sambahayan. Naghanda silang lumikas palabas ng Osaka habang ang lahat ay naghahanda ng umalis. Biglang muling lumitaw ang panauhin, at si Ishido pala iyon. Ang kanyang pagdating ay nagpaligalig sa lahat. Lumabas na nakatanggap si Ishido ng ulat na may mga kainahinalang galaw sa Hyoon. Kaya agad siyang nagtungo rito upang alamin ang sitwasyon. Binuksan niya ang 2 kalisya sa prosesyon ng pamilya, at isa sa mga iyon ay ang apo ni Toranaga. Ang isa pa ay ang kanyang unang asawa. Sabi niya, napakaraming mamamatay tao ngayon sa Osaka.
Ang kastilyo ng Osaka ay naging target ng mga salarin matapos ang madugong insidente kagabi. Nang marinig iyon, nabahala si Toranaga para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya nagpasya siyang pauwiin sila sa kanilang lupain. Mas makatwiran nga ang dahilan na iyan. Walang dahilan si Ishido para ikulong ang pamilya ni Toranaga. Sandali siyang nag-isip, saka nagpa siyang bumalik, ngunit bago umalis, nag-iwan pa rin si Ishido ng isang detachment upang magbantay. At bantayan ang lahat ng kasapi ng pamilya ni Toranaga. At sinamahan nila ito papunta sa daungan, samantalang ang lihim na asawa ni Toranaga ay biglang lumitaw sa harap ng lahat. Agad niyang nakuha ang pansin ng lahat nang mapunta ang mga mata ng lahat sa kanya. Napansin ni John ang babae ni Toranaga. Nakaupo siya sa kalesang naging kay Toranaga, at saka nagsimulang umalis ang buong pangkat. Habang lalo niya iyong iniisip, lalo lang hindi maintindihan ni John ang nangyayari. Kaya tinanong niya si Mariko, at hindi rin siya nagpaligoy-ligoy. Isiniwalat niya ang lihim na usapan ni Toranaga at Yabushish. Sa totoo lang, bahagi lahat ito ng plano ni Toranaga. Ginamit lang niya ang tangkang pagpatay bilang patibong, para samantalahin ang pagkakataong mailabas ang kanyang pamilya mula sa kastilyo ng Osaka. Palihim, lumabas na ang nakaupo sa kalisya, ay mismong si Panginoong Toranaga. Pero nang handa nang lumabas ang buong pangkat mula sa tarangkahan ng lungsod, nagpumilit ang mga bantay sa tarangkahan na siyasatin ang taong nakasakay sa mga kalisya. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ni Mariko, dahil sumusunod sila sa utos ng marahas na Panginoong Ishido. Nang lumapit ang mga sundalo sa unang kalisya, sa mismong sandaling iyon, humakbang si John at biglang inakusahan ang mga sundalo na ang mga bantay sa tarangkahan ay palihim na minamasdan ang mga babaeng nasa kalisya. Isang napakalaking kahalayan iyan sa lupang ito. Hindi pinakinggan ng mga pinuno ang sabi niya, at binigyan pa nila si John ng isang sampal. Iniutos ni Mariko na humingi ng paumanhin sa kanya ang pinunong kalaban, at sinabi nitong ano ba ang alam niya sa ating mga kaugalian. Galit na galit si John at nagsabi, kung gusto ninyo ng matigas na laban, sige, tuloy ang sabayan. Siyempre, lalo lang nainis ang mga bantay. Sa huli, binugbog si John ng mga bantay. Pero dahil doon, hindi napansin ng pangkat ng mga bantay si Toranaga. Nasa kalisya ang pamilya ni Toranaga hanggang sa dapit hapon. At dumaan ang prosesyon sa isang gubat. Bigla silang inambos ng mga mamamana, at ang mga mamamanang iyon ay mga kawal mismo ni Panginoong Ano. Dumating ang utos na patayin si John, at sabay na nagbanggaan ang dalawang panig sa matinding labanan. Nasunog ang kalisya ni Toranaga. Kaya napilitan siyang takpan ang sarili ng tela at tumakas, sapagkat napaligiran na ang kanyang pangkat ng mga kawal. Kaya tanging magpakatatag na lang sila at lumaban sa hukbo ni Ishido. Ngunit ngayon, inaatake na rin sila ng hukbo ni Panginoong Ono. Unti-unting napapasubok ang mga tauhan ni Toranaga. Nang makita iyon ni Mariko, agad siyang humawak ng patalim at sumugod sa labanan. Lalong naging mabigat ang kalagayan, at dumarami ang mga mandirigmang bumabagsak sa panig ni Toranaga. Napansin ng asawa ni Mariko na si Hirokatsu na unti-unti na siyang natatalo sa labanan. Agad siyang nagutos, bilis, ilikas at protektahan ang natitira pa nating mga mandirigma. Sinikap ni Panginoong Toranaga na makarating sa bangka ng pinakamabilis, ngunit wala pa siyang nakikitang bangka sa ngayon. Buti na lang, may nakilala si John na isang kapitan ng bangka sa daungan. Dahil noon pa man, si John na ang nag-ahon sa kanila mula sa Unos. Kaya bilang ganti kay John, nagpa siya silang tulungan si Toranaga na makaalis sa Osaka. Pagkatapos, lahat ay sumakay sa maliit na bangka, para lumipat papunta sa malaking barko. Ilang sandali pa, isang lagim na ingay ang umalingawngaw sa likuran. Tumakas na si Toranaga mula sa Osaka, lahat ay pumunta sa pantalan. Si Hirokatsu ngayon ay nakikipaglaban mag-isa sa harap ng daungan upang hadlangan ang mga tauhan ni Ishido ang sumusugod. Nang makita iyon ni John, agad niyang tinawag ang lahat na bumalik, ngunit walang nakinig sa kanya. Nakita lang nilang yumuko si Toranaga bilang pagpupugay kay Hirokatsu. At alam din ni Hirokatsu kung ano ang kanyang tadhana, kaya buong tapang siyang sumugod, habang unti-unting lumalayo ang anyo ni Hirokatsu. Naintindihan ni Mariko na hindi na muling babalik ang asawa niya. Napansin ni John na sa malayo, maliban sa isang itim na barko ng mga Portuges sa dagat, naroon pa ang 12-dosenang maliliit na bangka ng mga mangingisda na naghihintay sa kanila. At ang mga mangingisdang nasa mga bangka ay may mga krus na nakasabit sa leeg. Malinaw na mga mamamatay tao ang mga iyon, matagal nang nakaabang. Lubhang napakahirap ng kalagayan ni Toranaga sa sandaling iyon. Kakaiba, inaatake siya sa harap, at may humahabol din sa likuran. Biglang may naisip si Toranaga na isang paraan na maaaring sa barkong itim ng mga Portuges. Iyon ang magiging tanging pag-asa natin ngayon, doon sa itim na barko. Nag-aalala ang obispo at ang kapitan tungkol sa pagkakansela ng kanilang permiso sa paglalayag. Kaya nang humarap si Toranaga sa kanila, lahat ay labis na nabigla. John, narito ang bangka ni Panginoon Toranaga.
Sinabi ni Toranaga sa lahat ng nasa hanay na, ang mga Portuges na ito ay wala pang alam sa pagtakas natin. Hindi natin sila sasabihan na tumatakas tayo. At hihilingin natin sa kanila na bantayan tayo, ang mga nakasakay sa bangkang pangingisda sa unahan. Sila ay mga pirata sa dagat. Kung may lalabas ng itim na barko ang pamilya ni Toranaga, mula rito, mag-uutos si Toranaga na ibalik ang pahintulot ng itim na barko na makadaan. Bukod pa rito, may isa pang mungkahi. Anyayahan ng obispo sa kastilyo ni Toranaga sa Edo, dahil may itinatayong simbahang katoliko roon. Talagang kaakit-akit ang kondisyong ito para sa obispo. Sa gayon, maaari niyang palawakin ang kanyang impluensya hanggang sa kastilyo ng Edo. Kaya naman, sa huli, pumayag din ang obispo sa kondisyon ni Toranaga. Ngunit ang obispo ay naglatag ng isa pang kahilingan, at iyon ay si John. Ang ereheng ito ay hindi maaaring sumama sa obispo. Nagbabala si Toranaga, mag-ingat kayo kay John. Agad na inilabas ng obispo ang mga dokumento mula sa barkong pandigma ng mga Olandes. At ipinaliwanag na ang dahilan ng pagdating ni John sa hapon ay hindi lamang negosyo. Sa halip, naghahanda si John ng isang plano upang ibagsak ang pamumuno ng Portuges. Alam na ito ni Toranaga, syempre, ngunit kailangan niyang magkunwari para makaligtas. Kaya napilitang pumayag si Toranaga sa hiling ng obispo na iwan si John. Matapos ang usapan, si Toranaga at ang iba pa ay isinakay sa itim na barko. Labis na nasiyahan ng obispo sa pagtamo ng kanyang pakay. Sa sandaling ito, ipinaalam kay John na naiwan siya. Maaari lamang siyang manatili sa bangkang kahoy ni Toranaga. Sa una, hindi matanggap ni John ang nakapanlulumong katotohanan ito. Hindi siya makapaniwalang basta na lamang siya iniwan. Nang unti-unting lumayo ang itim na barko, saka pa lamang naunawaan ni John ang pakay ni Toranaga. Nag-utos ang kapitan na patunugin ang tambol at pinapanta ang lahat ng tauhan sa kanilang pwesto. Sabay na sumulong sa unahan ang bangka, sa tulong ng mga Portuges. Tumuwid ang itim na barko patungo sa mga bangkang pangisda. Makakalusot kaya si Toranaga sa harang na ito, dahil napakalaki ng bangka, pero may lalayo ito ng mga bantay dagat. Ang mga nasa bangkang pangisda ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Bigla silang sinalpok at binaligtad ng malaking bangka ni Toranaga, at nahulog sa dagat. Nang makita ito, mabilis na umakyat si John sa bangkang kahoy at sumunod sa likuran ng itim na barko. Pagkaraan nito, binati ni John ang tagapagmaneho ng itim na barko, at lumabas na ang nasa Taiman ay walang iba kundi si Roger. Bilang pasasalamat kay John sa pagligtas sa kanya noon. Kaya sinadya ni Roger na sumuwi sa utos ng kapitan, at palihim na ginabayan si John. Ngayon, kailangan lang ni John na sumunod sa likod ng itim na barko, umikot sa bahura sa unahan, saka siya makaliligtas. Pagkalipas ng magdamag na tuloy-tuloy na paglusob at pananambang, nakasama na si John kay Toranaga. At sa wakas, nakalabas ang lahat ng tao sa Osaka nang walang anumang panganib. Kinabukasan ng madaling araw, bumalik ang lahat sa bangkang kahoy. Inilabas din ni Toranaga ang mga dokumentong natagpuan sa barkong pandigma ng mga Olandes. Akala ng lahat, ipapakita niya ang tunay na pakay ni John. Ngunit sinabi ni Toranaga na napakahirap basahin ang nakasulat sa mga dokumento. Kaya hindi na natin ito palalalimin pa. Pagkatapos, ginawang basalyo si John at binigyan siya ng titulong Hatamoto Samurai. Gusto ni Toranaga na sanayin siya at isama sa isang unit ng taktika laban sa kabalyeriya. Umaasa siyang magagamit niya ang estratehiya, at ang mga kanyan at baril ng kanluran mula sa mga sandata sa kanyang barko. Tupad din si Toranaga sa kanyang pangako na palalayain ang mga kasapi ng pangkat ni John. Bumalik sa Osaka Castle, patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga Panginoon ang kaso. At sa tamang oras, dumating si Hiromatsu sa tarangkahan dala ang isang liham. Nakasaad sa liham na nagpasya si Toranaga na magbitiw bilang pinuno ng konseho ng matatanda. At kapag nagbitiw si Toranaga, mangangahulugang magkukulang ang konseho. Kaya hindi magkakaroon ng sapat na boto, at syempre, hindi na may pagpapatuloy ang paglilitis. Ngunit ang pinakamahalaga ay ligtas na ngayon si Toranaga at wala na siya sa Osaka Castle. Kaya wala nang paraan si Ishido para patayin si Toranaga. Pagkatakas ni Toranaga sa Osaka, dinala niya ang kanyang pamilya sa baybaying nayon ng kanyang lupang sinilangan. Ang namamahala sa lupaing ito ay pamangkin ni Yabushish. Siya mismo ang taong sa simula ng palabas ay napatay na. Ipinakilala si John sa harap ng lahat ng madaling araw kinabukasan. Inilabas ng pamangkin ni Yabushish ang kanyang mga kawal sa pantalan upang salubungin si Toranaga. Pagdadaong ng bangka, sinabi agad ni Toranaga kay Yabushish na, sa totoo lang, bago pa umalis si Toranaga sa Osaka, isinumite na niya ang pagbibitiw bilang pinuno ng matatanda sa konseho. Ibig sabihin, mula ngayon, lahat ng kaalyado, basalyo, at sakop ni Toranaga ay ituturing na mga rebeldeng kaaway ng bansang Hapon. Natahimik si Yabushish nang marinig ito, at nagpatuloy ang bangka sa pag-usad. Hindi nagtagal, narating nila ang baybaying nayon, at lalo nilang napansin ang presensya ni John.
Mula sa pagiging bilanggo noon, ngayon ay naging Hatamoto samurai na siya. Ito ang bagay na hindi kailanman naisip ng pamangkin ni Yabushish. Kaya nang magharap sila, parehong yumukod ang dalawa bilang magalang na pagbati. Pagkatapos, sa utos ni Yabushish, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng sundalo. Nang may sigla, ibinuka rin ni Toranaga ang kanyang pamaypay, at nagpalitan ng ilang salita sa mga kawal. Lubos kong ipinagmamalaki na nasaksihan ko ang lahat ng aking mandirigma sa mga nagdaang panahon. Ang lakas at matibay na loob ng lahat ng mandirigmang samurai, at ang walang sawang paglilingkod ni Yabushish, habang ang maitim na ulap sa langit ng hapon ay lalong nagiging makapal. Kailangan nating iligtas ang hapon mula sa pagkalugmok na ito. Ang mga dudungis sa pamana ng hapon ay haharap sa walang awang parusa. Pagkatapos ng talumpati, masiglang sumuporta kay Toranaga ang lahat. Pagkatapos, iniwan ni Toranaga ang kanyang anak, upang magsanay ng lakas at matutong muli ng estratehiya mula kina John at Yabushish. Sa sandaling ito, hinihintay ni John na umalis si Toranaga, at nag-aalalang tumakbo siya sa piitan upang hanapin ang kanyang mga kasamang kaibigan. Talagang malas, pagdating namin, sinabi sa amin na, ang iyong mga kasamang kaibigan ay nailipat na sa Edo Castle, at ang barkong pandigma ni John ay naging ari-arian na ni Toranaga. Hanggang ngayon lang naunawaan ni John na matagal nang may plano si Toranaga. Kung hindi niya kayang magtayo rito ng makapangyarihang hukbong pan-artilyeriya, tiyak na hindi na makababalik ang mga kasamahan ni John. Labang nabigo at nanlulumo si John, bumalik siya sa nayon. Pagkaraan noon, sa patnubay ni Mariko, inilipat si John sa isang bagong bahay. Ayon sa batas ng samurai, isa na ngayong mandirigmang samurai si John. May sarili na siyang bahay at may asawa na rin siya. Kaya dinala ni Toranaga ang isang babaeng nagngangalang Fuji upang ialay kay John. Si Fuji ay pamangkin ni Hiromasu, at ang kanyang asawa ay tauhan ni Ishido. Ngunit dahil nainsulto niya si Ishido nang nasa Osaka siya, ang naging bunga ay hinatulan ng kamatayan ang buong pamilya niya. Subalit si Fuji, na may matibay na loob, ay nailigtas ni Hiromasu. Ngunit sa puso niya, minamaliit pa rin niya ang mga dayuhang tulad ni John. Ang pinakamahirap ay ang hadlang sa wika sa pagitan nilang dalawa. Maraming hindi nagkakaunawaan. Nang gabing iyon, naglalakad si John sa bakuran. Ngunit napansin niyang binabantayan pala siya ng mahigpit ni Fuji. Kahit tabuyan pa niya ito ng paulit-ulit, wala ring saysay. Ayaw pa ring umalis ni Fuji. Buti na lang, nang malapit na silang magkapikunan, lumabas si Mariko upang ayusin ang alitan, ayon sa kaugalian doon. Bago matulog ang mag-asawa, kailangang manatili sa tabi ng isa ang natitira. Binigyan ni Mariko ng hudyat si Fuji, at agad itong umalis. Pagkatapos, ikinuwento ni Mariko kay John ang malagim na buhay ni Fuji. Dahil nakabangga ng kanyang asawa si Lord Ishido, naging dahilan iyon para mapatay ang anak niya bago pa ito sumapit sa hustong gulang. Kasama rin siyang hinatulan ng kamatayan ng kanyang asawa. Noong araw na iyon, kung hindi dahil sa panghihikayat ni Mariko, malamang nagpakamatay na rin si Fuji kasunod ng kanyang asawa. Kaya umaasa si Mariko na mabibigyan ni John si Fuji ng dahilan para mabuhay, upang magampanan niyang mabuti ang tungkuling ibinigay sa kanya ni Toranaga. Kaya John, bigyan mo siya ng pagkakataon. Nang umalis si Mariko, may napansin si John na supot sa lupa. Agad niya itong binuhat at binuksan, at 2 baril na may ignition ang natagpuan niya. Kinabukasan ng madaling araw, balak sana ni John dalhin ang mga baril na iyon sa pagsasanay. Ngunit sa looban, hinarang siya ni Iyang Hai, pamangkin ni Yabushish. Nais ni Iyang Hai na kumpiskahin ang mga sandata, pero dati na siyang ininsulto ni John. Kaya hindi sumunod si John ng sadya, at muntik nang mauwi sa gulo sa bakuran. Sa mahalagang sandaling iyon, lumapit si Fuji bilang asawa ni John. Sinabi niya kay John na ibigay na sa kanya ang sandata para sa kanyang kaligtasan. At ipinangako niyang ipagtatanggol niya ang baril na iyon kahit kapalit pa ng kanyang buhay. Ibinigay ni John ang mga sandata kay Fuji, pero hindi pa rin pumayag si Iyang Hai at pilit na kinumpiska ang mga iyon. Bunga nito, itinaas ni Fuji ang baril at itinutok ito sa ulo ni Iyang Hai. Sa takot, nagulat si Iyang Hai, at napilitang umatras at hindi na nang ahas kunin pa ang baril. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na rin sa wakas ng pagsasanay sa taktika sina John at ang iba pa. Nais ni Yabushish ngayon na ikwento ni John kung paano bumubuo ng hanay sa lupa ang kanilang mga sundalo. Halimbawa, sa ibinigay na ayos ni John, iyan ay isang halimbawa ng pagkubkob sa dagat noong matagal nang nakalipas na panahon. Nalaman ni Yabushish, matapos tanungin si John, na wala pala itong karanasan sa labanan sa lupa, kaya wala ring alam si John tungkol sa pagbuo ng mga baril na may ignition. Ngunit matapos ang ilang sandaling pag-iisip, isang bagong balak ang biglang sumibol sa isip ni John. Naniniwala si John na napakahirap talunin ang kastilyo ng Osaka. Kung aasa lang tayo sa mga baril na may ignition at sa hanay sa lupa, aabutin tayo ng 3 hanggang 6 na buwan sa pakikipaglaban.
Pero kung gagamitin ng wasto ang taktika ng hukbong pandagat, gamit ang mga kanyan at mga sasakyang pandagat para wasakin ang tarangkahan ng Osaka, mas bibilis ang resulta, at ang paggawa ng mga kanyan para sa paglusob. Sa kalaban ng eksakto ay sakto sa galing ni John. Sa pamumuno ni John, kayang tumama ng mga kanyan, sa layong 100 metro sa bawat putok. Hindi pa yun kailanman naranasan ng kahit sino. Sa nalalabing panahon, araw-araw nagsasanay si John. Lalo pang humahaba ang abot ng kanyan, at lalong humuhusay ang mga kawal. Habang maayos ang lahat, may isang taong lihim na nag-iinit sa inggit, at iyon ay si Iyang Hai. Hindi siya kontento sa kasalukuyang kalagayan. Palagi niyang minimithi ang mas mataas na pwesto. Nasa mahigpit na yugto ang pagsasanay ni John, nang biglang dumating ang isang kawal upang magulat na ang hukbo ni Ishido ay nakatawid na sa outpost, at papunta na sa kabila ng ilog. Kaya pinangunahan ni Yabashish ang pagsusuri. Sa sandaling iyon, dumating din si Changsan, kanang kamay ni Ishido, upang makipagkita kay Yabashish. May dala si Changsan na lihim na sulat mula kay Ishido. Hinihiling nitong bumalik si Yabashish sa Osaka upang ipahayag ang kanyang katapatan. At maingat na inutusan si Yabashish sa daan patungo sa Osaka. Ngunit alam ni Yabashish na kapag pumunta siya sa Osaka ngayon, ang kahulugan noon ay pagtataksil kay Toranaga, at ang tanging natitirang landas ay pagpapatiwakal. Ngunit kung tatanggihan ni Yabashish si Ishido, pararatangan naman siya nitong nagtraidor at nakipagsabuatan sa mga kriminal. Ayaw ni Yabashish na makasakit ng sinuman, kaya napagpasyahan niyang ipagpaliban muna ang usaping ito. Sinabi niya kay Changsan na ginagamit ni Toranaga ang bagong taktika na binuo ng kanyang nakatatandang kapatid. Kung maaari kang manatili rito ng isang gabi at makita mo bukas ng umaga ang buong taktika, maaari mo nang iulat kay Ishido ang sitwasyon dito. Ngunit ayaw pa rin niyang basta nalang isuko ang usapan kay Yabashish. Pumayag si Tensan, pero sa ganitong paraan, si Nagato naman ang mapapahamak. Ang anak ni Toranaga ay halatang naiilang, at sa huli, maaga o huli, may kapalit din iyon. Kapag nagsimula na ang labanan ni Ishido at Toranaga at ilantad na ngayon ang lahat ng taktika, parang ibinibigay mo lamang sa kaaway ang lahat ng baraha. Sayang, si Nagato ay wala pang sapat na bigat ng boses ngayon. Kaya sa gabi, maaari lamang siyang manatiling nakatayo sa labas ng labanan. Dumating ang pamangkin ni Yabashish na si Iyang Hai upang makipagkita kay Nagato. Nagpasya siyang samantalahin ang inosente at walang karanasang si Nagato para tulungan si Yabashish na lutasin ang problema. Ipinagtapat ni Jiang Hai kay Nagato na kung malaman ng mga tauhan ni Ishido ang ating estratehiya, tiyak na makaapekto iyon sa digmaan natin ni Ishido. Kung makarating ito sa pandinig ni Toranaga, ituturing ng iyong ama si Nagato na malaking kahihiyan. Kaya kailangan magpasya agad si Nagato at sa gayon ay napukaw na siya. Sa sandaling ito, labis ang galit ni Nagato dahil noon pa man ay isa na siyang binatang nakaluklok sa anino ng kanyang ama. Nabubuhay siya sa liwanag ng dangal ng ama niya, ngunit wala siyang tunay na sariling lakas. Kaya nagpasya siya na mismo ang lulutes kay Nagato at ipinagbawal niyang may magsabi nito kay Toranaga. Bumalik tayo kay John matapos silang magkalapit at magkasundo ng ilang sandali. Unti-unti na siyang nakasanayan ng lugar na ito, at si John ay nakakabiro na rin ng natural. At bilang pasasalamat kay Fuji sa pag-aalaga sa kanya sa nakalipas na panahon, binigyan ni John si Fuji ng isang baril, at umaasa siyang magiging isang mapanganib na babaeng mamamana siya. Bilang pasasalamat din kay Fuji, ibinalik niya ang katana na iniwan ng kanyang ama para kay John. Sa totoo lang, isa ng Hatamoto si John, kaya nararapat lang na may sandata siyang sagisag ng kanyang katayuan. Pagkatapos ay nagtungo si John sa dalampasigan upang humanap ng isang angkop na lugar para maligo at mapreskong mabuti ang isip. Habang hinuhubad niya ang kanyang damit, biglang may lumitaw na isang dalaga. Nang masdan niya ito ng mabuti, si Mariko pala iyon, sa panahong siya ang tagapagsalin ni John. Unti-unti ring nabago ni Mariko ang mga dating pagdududa at pagtingin niya kay John. Mula sa unang pagtutol, hanggang sa unti-unting pag-unawa at pakikisimpatya. Nagkaroon din ng kakaibang damdamin sa pagitan ng dalawa. Lalo na matapos pumanaw ang asawa ni Mariko, mas lalo silang nagiging malapit ni John. Noong gabing iyon, marami silang napag-usapan. Mula sa karanasan sa buhay, sa kapalaran, at sa mga pangarap ng bawat isa. Sabi ni John, isipin mo na lamang ang mga bahay. Maaari itong gumuho ng mabilis, pero maaari rin itong itayo muli ng mabilis. Kaya kung ang isang bahay ay winasak ng 50 ulit at pagkatapos ay muling itinayo, kapag tiningnan natin ang bahay na iyon, wala na tayong makikitang kahit anong bitak doon. Parang iyon pa rin ang unang bahay. Kinabukasan, dumating sa lugar ng pagsasanay ang mga tauhan ni Ishido, si Trangsan. Ngunit bago magsimula ang ehersisyo, biglang dumating si Nagato sakay ng kabayo. Hindi maunawaan ni John ang nangyayari, at naguluhan din si Mariko. Humiwa si Nagato ng kanyang katana at itinutok kay Trang. Sabi niya, nilapastangan ni Trangsan ang dangal ng kanyang ama.
Pagkaraan, isang napakalakas na pagsabog ang Yumanig, at isang kanyan na bala ang tumama mismo kay Trangsan. Sa ilalim ng ulan ng kanyan, nagkalat ang mga bangkay sa buong lupa. May putol ang mga kamay at paa, may ginutay-gutay na parang basahan. Tatakbo sana si John upang pigilan si Nagato, ngunit hinadlangan siya ni Mariko. Sa oras na iyon, naputol sa kalahati ang ibabang bahagi ng katawan ni Trangsan dahil sa putok ng kanyan. Pilit niyang sinabing hindi iyon ang paraan ng pakikipaglaban ng isang samurai. Ngunit hindi na binigyan siya ni Nagato ng pagkakataong magsalita pa. Sa likuran, tahimik na pinanood ni Jiang Hai ang tagpong iyon at may ngiting tila kontento. Ibig sabihin nito, malapit nang sumiklab ang digmaan sa pagitan nina Ishido at Toranaga habang nililinis ng lahat ang larangan ng labanan. Biglang narinig ng lahat ang rumaragasang yabag ng isang makapangyarihang hukbo. Paparating na ang pinuno ng hukbong iyon, at walang iba kundi si Toranaga. Labis na nagulat si Mariko nang malaman niyang buhay pa ang kanyang asawa. Ang natitirang 4 na Panginoon sa konseho ng mga nakatatanda, ay nagpulong upang litisin si Toranaga, at lahat ng 4 na Panginoon ay sumang-ayon na siya ay kasuhan. Ngunit bago umalis sa Osaka, nagsumite na si Toranaga ng kanyang pagbibitiw sa konseho ng mga nakatatanda. Kaya kulang ang bilang ng konseho at hindi nila siya maaaring litisin. Ngayon, nagtitipon ang mga Panginoon upang maghalal ng papalit kay Toranaga. Gayunman, hindi magkasundo ang 4 na Panginoon kung sino ang hahalili. Bumalik tayo kay Toranaga, sabi niya kay Mariko. Ang asawa niya ay binabantayan ng isang pangkat ng mga armadong rebelde. At pagdating nila sa kastilyo ng Edo, 2 na lamang ang natira sa buong grupo. Sa sandaling ito, inilabas ni Mariko ang isang talaan at sinabi kay Toranaga. Ito ang talaan ng mga araw na wala si Toranaga. Sa panahong iyon, ano ang ginawa ni John? Tanong ni Mariko kay Toranaga. Sa panahong iyon din, pinatay ng anak mo si Trangsan, ang bantay na kasama ni Ishido. Para sa kanya, napakalaking kahangalan nito. Gagamitin ito ni Ishido bilang mitya para magpasimula ng digmaan. Tinanong ni Toranaga si Nagato kung ang mga pagkilos na ito ba ay may nagtulak sa kanya. Sabi ni Nagato, labis siyang nagalit nang makipag-usap siya kay Suozong. Dahil noon, si Suozong ang nagunjok kay Nagato, kaya niya tinangka kay Trangsan. Umaasa si Toranaga na maiintindihan ng kanyang anak na hindi lahat ng nasa paligid niya ay mabuti. At na siya ay nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali sa huli. Tinanggal ni Toranaga si Nagato sa pamumuno ng kanyang unit ng artilyeriya. Sa oras na iyon, sa kanyang nasasakupan, nakatanggap si Ishido ng isang pakete mula sa isang tagapagdala ng mensahe. Binuksan niya iyon at sa loob ay ang ulo ni Jensen. Bumalik tayo sa bahay ni John, may isang bisitang nasa loob ngayon. Iyon ay si Hirokatsu, ang asawa ni Mariko. Ipinag-utos sa kanya ni Toranaga na manirahan dito. Narinig na ni Hirokatsu ang mga balitang may kinalaman sa relasyon ng kanyang asawa kay John. At naging bastos pa siya maging kay Fuji. Bumalik tayo sa lugar ng pagsasanay. Sinabi ni Zabashish na matapos ang nangyari kay Trangsan. Kailangan nating maging lubhang mapagbantay. At sinabi rin niyang ipinatawag ni Ishido si Trangsan upang hilinging bumalik siya sa Osaka. Sumagot si Zabashish na mananatili siya rito, at inanyayahan si Tengsan na manatili muna para alamin ang sitwasyon. Ngunit marahil, si Suozong ang nagunjok kay Nagato, at si Nagato ang pumatay kay Tengsan. Sinabi ni Toranaga kay Zabashish na dahil ayaw ni Nagato na malaman ni Ishido ang ating estratehiya. Kaya niya ginawa ang pasyang ito, dahil palaging nauunawaan ni Toranaga ang ugali ng kanyang anak. Alam ni Toranaga na hindi ganoon katalino si Nagato, kaya agad niyang sinisi ang pamangkin niya. Pagkatapos, sinabi muli ni Zabashish na kailangan din nating turuan si Nagato ng leksyon. Para matulungan siyang tumibay ang loob laban sa impluwensya ng iba. Sinabi ni Toranaga na kung ngayon ko aatakihin ang kuta ng Osaka, tiyak na tatanggap ako ng pagkatalo, ngunit kung si Ishido at ang iba pa ang saisalakay sa atin, magiging iba iyon. Maaari nating palakasin ang ating depensang linya at pahinain sila. Mabilis na ipinakita ni Yabashish na ganoon din ang iniisip niya. Ipinag-utos ni Toranaga na si John ang mamuno sa hukbong kanyan. Iyan ang gantimpalang marapat lamang niyang matanggap. Sa mga naunang yugto, may mga especially iya sa nasasakupan ni Toranaga. Ngunit hindi pa natutuklasan ni Yabashish kung sino iyon, kaya inutusan niya ang isang malapit niyang kawal na magsiyasat. At inutusan niya ang kanyang mga tao na palihim na magtungo sa Osaka at lihim na makipag-ugnayan kay Ishido. Sa sandaling ito, binabati ni John si Hiromatsu. Sinabi ni John na si Toranaga raw ang nagbigay sa kanya ng isang hiwalay na bahay, at itinuturing niyang karangalan ang may talaga sa pagsasanay ng hukbong kanyan. Ngunit mula pa sa simula, hindi na nagustuhan ni Hiromatsu si John at tuwira niya itong sinabi. Ang aking espada ay mas matalim pa sa kanyan, Mariko. Kayong dalawa, halina at sabay tayong maghapunan. Kahit hindi niya nauunawaan ang wikang Hapones, batid pa rin ni John na hindi nasisiyahan sa kanya si Hiromatsu.
Ibinuhos ni John ang alak sa mangkok at nagsabi, sa aming bayan. Tanging mga babae lamang ang umiinom ng alak mula sa maliliit na tasa. Tiningnan ni Hiromatsu si John nang walang emosyong tila yelo, at ibinuhos din ang alak sa mangkok gaya ni John. Kaya pareho silang nagpalitan ng inuman mula sa mga mangkok. Tinanong ni John si Hiromatsu kung paano siya nakatakas mula sa Osaka. Ngunit sa kultura ng mga samurai, ang pinakamalaking kahihiyan ay ang pagtakas. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Hiromatsu si John tungkol sa karanasan niya sa pakikidigma. Isinali ni Mariko kay John na pagod na si Hiromatsu, kaya pabayaan na muna siyang uminom pa ng kaunti saka magpahinga. Ngunit tumanggi si John. Sa oras na ito, itinaas ni Hiromatsu ang pana at nagpakitang gilas. Bumayre si Hiromatsu ng sunod-sunod na 2 palaso, at kapwa dumaan ang mga iyon sa tabi mismo ng mukha ni Mariko. Nabigla si John. Pakiramdam niya ay labis na minamaliit ni Hiromatsu ang kanyang asawa. Dapat higit na igalang si Mariko. Napatawa ng malakas si Hiromatsu nang marinig iyon. Si Mariko ay isang tao na hindi dapat tretuhing basta-basta lamang. Hiniling niyang sabihin ni Mariko ang kanyang angkan. Lumalabas na si Mariko ay anak ng dating Panginoong si Kuroza. Noon, ang ama ni Mariko, si Panginoong Kuroza, ay pinamumunuan ni Toyotomi, o kaya ay Joshi. Dahil si Kuroza ay tawoli at malupit, pinatay siya ng ama ni Hiromatsu. Pinaghahanap at pinapatay ang mga kasapi ng angkan ni Kuroza. Ang ina at mga kapatid ni Mariko ay pinatay lahat ng ama ni Hiromatsu. Si Mariko na lamang ang natira, at napilitang mapang-asawa si Hiromatsu. Sa oras na iyon, nagising si John dahil sa ingay sa kalagitnaan ng gabi. Narinig niyang nagtatalo si Hiromatsu tungkol kay Mariko. Agad niyang kinuha ang baril at tumakbo roon, ngunit wala na si Hiromatsu. Nang makita niyang dumudugo ang bibig ni Mariko, pinalabas niya sina John at Fuji. Galit na tumakbo si John palabas ng bakuran at tinawag si Hiromatsu upang magharap at mag-usap. Kinabukasan ng madaling araw, may isang matandang dumating upang makipagkita kay Toranaga. Lumalabas na isa pala siyang especially iya ni Toranaga. Ngayon ay may sensinang hinahanap siya ni Yabashish. Takot na takot siya at nais sumuko kay Toranaga. Sinabi niyang patayin daw ang hardenero ni John, at gumawa ng patunay para maniwala si Yabashish na especially iya nga ang taong iyon. Sa oras na ito, natagpuan ni John si Mariko sa tabing dagat. Tinanong niya ito kung may problema ba. Sinabi ni Mariko kay John na wala siyang ibibigay kay Hiromatsu. Dahil labis niya itong kinamumuhian, hinding-hindi makakamtan ni Hiromatsu ang kanyang puso. Tinanong ni John kung bakit handa siyang mamatay ngunit handa ring mabuhay sa gitna ng paghihirap. Hindi ko maunawaan ang tao mo, sabi ni Mariko, dahil siya ay umaasang balang araw ay matatagpuan niya ang sarili niyang kalayaan. Pagbalik ni John sa bahay, napansin niyang nawala ang ibong ibinigay sa kanya ni Toranaga. Sinabi ni Fuji kay John na ang hardenero sa bahay ang nagpalaya nito. Sinabi ni John na napakahirap niyang pinaglaanan ng panahon at sikap para makamit iyon. Napakahalaga ng gantimpalang ito para sa kanya. Tinanong ni John kung nasaan ang hardenero. Sinabi ni Fuji na patay na ito. Noon ay sinabi ni John na kung sino man sa bahay ang magpalaya sa ibong iyon, papatayin niya. Kaya inakala ni Fuji na tungkulin din niya iyon, at hiniling niya kay John na patayin na rin siya. Galit na galit lamang na pinalayas ni John ang lahat. Pagkatapos, nakipagkita si John kay Toranaga. Akala niya ay natapos na niya ang tungkulin sa pagsasanay. Umaasa si Toranaga na ibabalik niya ang kalayaan sa kanyang mga kaibigan, kasama ang sariling barko, at hahayaan silang makaalis. Sinabi rin ni John na hindi mahalaga sa mga Hapones ang buhay ng tao. Ngunit sabi ni Mariko, bago pa lamang siya rito kaya hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kultura ng Hapon. Upang lubos itong maunawaan, kailangan pang manatili roon si John ng mas matagal. Pagkabitiw ni Mariko sa mga salitang iyon, biglang yumanig ng malakas ang lupa. Gumuho agad ang burol, at bumagsak din si Toranaga. Mabilis na nagdala si John ng mga tao upang iligtas siya. Si Toranaga ay natabunan na ng lupa. Nailigtas man si Toranaga, ang kanyang espada ay hindi pa rin natatagpuan. Agad na inialay ni John ang sarili niyang espada kay Toranaga. Bagaman hindi mataas ang halaga nito, umaasa si John na tatanggapin iyon ni Toranaga. Tinanggap iyon ni Toranaga at nagpasalamat. Samantala, natuklasan na ni Yabashish ang bakas na iniwan ng especially iya. Sa loob ng tolda, tinanong ni Yabashish kung sino ang dating nakatira rito. Sinabi ng especially iya ni Toranaga kay Yabashish na ang nakatira rito ay isang hardenero na ang pangalan ay Yujiro. Noong isang araw lamang siya namatay. Sa panig na ito ng Osaka, naghahanda si Ishido na salubungin ang isang natatanging panauhin. Ang nakaupo sa kagamitang pangdaan sa sandaling iyon ay ang mismong tagapagmana. Sinabi ni Ishido kay Ginang Hiyori ng Toyotomi na ipakikilala niya siya sa konseho ng matatanda, at poprotektahan niya ang ina at anak sa sarili niyang buhay. Sa kabila ng nangyaring lindol, tinipon ni Toranaga ang kanyang mga tao.
Ipinagkaloob niya kay John ang isang lupang sakahan at isang tungkulin. Si John ay magiging dakilang admiral ng kanto at punong general ng banal na hukbo. Kinabukasan, nag-uusap sina Yabashish at ang kanyang pamangkin tungkol sa nangyari. Maraming kawal ang namatay sa lindol. Dahil sa napakalaking pagkalugi, malamang na hindi na kayang labanan ni Toranaga ang hukbo ni Panginoong Ishido. Maging ang hukbong sakop ni Yabashish ngayon ay mas malakas pa kaysa kay Toranaga. Kaya inutusan ni Yabashish ang kanyang mga tauhan na sumulat ng liham para kay Ishido. Sa oras na ito, tinatanong ni Toranaga si Bantaro tungkol sa nangyaring pananakit kay Mariko noon. Agad na yumuko si Bantaro at humingi ng tawad. Hiniling ni Toranaga kay Bantaro na hiwalayan si Mariko. Ngunit tumanggi si Bantaro, sapagkat matagal na silang kasal ni Mariko. At maganda palagi ang pagtrato nito sa kanya, ngunit nagbago ang lahat nang mapasama ito kay John. Hindi pa tapos magsalita si Bantaro nang dumating sina John at Mariko mula sa likuran. Sinabi ni Toranaga na iniatas niya kay Mariko ang tungkuling magbantay. Buong araw at gabi, hiniling ni John na hindi magtagpo sina Bantaro at Mariko sa loob ng 7 araw. Sumunod si Bantaro sa utos, at pagbalik niya ay nakita niya ang dalawa. Yumuko si Bantaro bilang paggalang at umalis. Si John ay nagulat kay Toranaga. Ang lindol kanina ay humina sa kanyang hukbo, at ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang kay Toranaga, ngunit siya man ay nagtataka. Bakit kaya binigyan siya ni Toranaga ng napakalaking gantimpala kagabi? Dahil hindi niya magagawa ang nais ni Toranaga, ang maging tapat sa kanya. Sapagkat nais pa ring umalis ni John sa hapon. Kung ibig ni Toranaga na manatili pa rin siya sa hapon, kailangang isauli ni Toranaga kay John ang kanyang barko, upang makapaghiganti si John sa kanyang kaaway, na siya mismong mga Portuges, sapagkat nang sinalakay niya ang mga Portuges. Ibig din itong pahinain ang lakas ng iba pang mga Panginoon. Sa konseho, makakamtan niya ang kapangyarihang pumihil at magkontrol sa mga pantalan ng kalakalan. Tinanong ni Toranaga si John kung bakit niya gustong salakayin ang mga Portuges. Ang mga barkong galing sa mga bansang iyon ay napakabuting kaibigan ng Hapon. Sinabi ni John kay Toranaga na ang mga Katoliko sa Portugal ay sinakmal na ang lahat ng ari-arian, at ang kayamanan at kapangyarihan ay nakatuon lamang sa iilan. Sila ang kumokontrol sa halos buong buhay ng mga Portuges. Ngunit tila ayaw nang ipagpatuloy ni Toranaga ang usapang ito. Kaya naghanda ng umalis ang dalawa, ngunit pinanatili ni Toranaga si Mariko. Tinanong niya kung ano ang nangyari kina Mariko at John. Mukhang malapit nang sumiklab ang digmaan, at ayaw ni Toranaga na may magulo sa loob ng kanyang hanay. At upang payapain si John, inutusan niya si Mariko na ayusin ang pagpunta ni John sa isang bahay aliwan. At bigyan siya ng pinakamahusay na alagad na babae. At inatasan si Mariko na manatiling kasama niya upang may tagasalin si John. Kung sakaling nais niyang makipag-usap habang siya ay nasa Osaka, naglagay na si Ishido ng mga bantay sa lahat ng labasan ng kastilyo sa Osaka. Walang pinapayagang umalis, at inutusan ang lahat na bumoto laban kay Toranaga. Agad na ipinaalam ni Hiromatsu kay Toranaga ang nangyayari ngayon. Narito rin ang mga misyonerong Portuges na nag-uusap, sapagkat hawak na ni Ginang Akiba ang kapangyarihan. Mabilis niyang isinusulong ang planong ipagtabuyan ang mga rehente laban kay Toranaga. At hindi niya gusto ang mga Kristiyano, marahil pati ang darating na kapalaran ng mga Portuges. Hindi magiging madali para sa kanila, kaya pinag-uusapan ng mga Portuges kung dapat ba silang makipag-alyansa kay Toranaga. Sa loob ng kastilyo, may isang dula na pinapanood ang lahat. Tinanong ni Ishido si Panginoong ito kung nais niyang sumali sa konseho. Hindi, at gagamitin niya ang kanyang boto upang hatulan si Toranaga. Nag-isip ng tahimik si Panginoong ito. Saka muling tinanong ni Ishido si Ginang Akiba kung bakit niya kinamumuhian si Toranaga. Sinabi ni Akiba na labis niyang nais na alisin si Toranaga, sapagkat siya mismo ang tinik sa kanyang mga mata. Maaga kinabukasan, dumating si Hiromatsu sa kinaroroonan ni Toranaga na halos wala ng lakas matapos ang kabayo. Buong gabi niyang ipinaalam kay Toranaga ang balak ni Ishido. Ang buong Osaka ngayon ay nasa kamay na ni Ishido, maging ang mga kapanalig ni Toranaga ay naging kaaway na rin, kaya ngayon ang tamang sandali para kay Toranaga na kumilos agad. Kailangan niyang magplano ng paglusob sa Osaka, wasakin ang konseho at magtatag ng bagong pamahalaan. Si Toranaga ang magiging tanging rehente. Sinabi ni Yabashish na ito ay hakbang na humahantong sa sariling kamatayan. Ngunit agad sinabi ni Hiromatsu, maaari nating hingin ang tulong ng kapatid sa ama. Ang kalahating kapatid ni Toranaga ay si Saki Nobutasa, na sasali sa puwersa. Akala ni Omi ay kulang pa iyon. Pakiramdam ni Nag-Akado ay hindi pa kailanman nabigo ang kanyang ama, at iminungkahing gamitin ang yaman ng angkan upang ituwid si Toranaga at gawing general. Ngunit sinabi ni Toranaga, kung hindi siya magpapahayag ng digmaan, hindi kailanman dadanak ang dugo ng mga walang sala, at hindi niya kailanman ninanais na maging general. Hindi kailanman mangyayari iyon.
Kasabay nito, dinala ni Mariko si John sa bahay aliwan, at ang piniling maglingkod kay John ay nagngangalang Kiko. Siya rin ang dating kasama ni Umi. Tinanong ni John kung bakit may ganitong lugar dito. Ipinaliwanag ni Kiko kay John na dito pumupunta ang mga tao upang limutin ang lahat at magpahinga sa bigat ng buhay. Maging ang pagkabagot, sakit, hirap, o pagkadismaya. Dito sila agad dumarating upang makahanap ng aliw. Nakakilala na siya ng napakaraming tao na iba-iba ang buhay at kalagayan. Nais nilang makahanap ng sigla upang malimutan ang pasanin. Kaya niya raw matutulungan si John. Agad namang sinabi ni John, ayos na, sapat na, sapagkat tila nahulog na ang loob niya kay Mariko. Ngunit ngayon ay inanyayahan na siya ni Kiko sa pribadong silid. Pagkatapos ay tinanong ni Kiko si Mariko kung sasama ba siya sa amin. Hindi nagsalita si Mariko, at umalis siyang bigo. Kinabukasan, kinausap ni Toranaga si Mariko. Naalala niya noong bata pa si Mariko, malapit siyang kaibigan ni Akiba. Pagkarinig ni Toranaga, agad sumagot si Mariko na matagal na naming hindi na siya nakakausap. Mula nang naging ginang Akiba siya. Nagpahiwatig si Toranaga kung ano ang nagbago sa kanya hanggang sa naging ganito siya ngayon. Sinabi ni Toranaga na minsang sinabi sa kanya ng ama ni Mariko na inaasahan niyang si Mariko ay magiging gaya ng anak na lalaki. Mayroon na siyang dakilang mga plano para kay Mariko. At pagkatapos ay hahanap siya ng isang babaeng may mataas na angkan upang mapang-asawa nito. Ngunit hindi niya kailanman sinabi iyon nang malaman niyang babae si Mariko. Kinailangan niyang baguhin ang buong plano. Ipinagkasundo niya ito sa pag-aasawa at inilayo sa digmaan hanggat maaari. Sa ganitong paraan lamang siya mabubuhay, at balang araw ay babalik siya upang ipaghiganti ang kanyang angkan. Kinabukasan, nagpupulong ang matatanda sa Osaka. Ngunit sinabi agad ni Panginoong Sugiyama na walang anumang ebidensya na may sabuatan upang pabagsakin ang tagapagmana ng trono, kaya hindi siya boboto. Muling nabigo ang pagsasakdal kay Toranaga. Ang ginang Akiba ay agad na pumunta kay Ishido upang makipag-usap. Sinabi ni Ishido sa ginang na kailangan niyang maging matyaga at hintayin munang magsalita si Akiba. Noon pa man, tinanong siya ni Ishido kung bakit galit siya kay Toranaga. Nagsimula iyon noong siya ay bata pa. Sa mga taong minanmanan niya si Toranaga, natuklasan niyang ang pumatay sa kanyang ama ay si Akachi Jinzai, ngunit si Toranaga pala ang nagplano noon. Nangako si Ishido na iingatan niya ang lihim na ito at tutulungan niya siyang alisin si Toranaga. Sinabi ni Akiba na nakakatawa naman iyon. Tinanong niya si Ishido, alam mo ba ang pinagdaraanan ko? Upang mailigtas ang aking buhay mula sa kaguluhang politikal na ito, kinailangan kong lunukin ang pait at tiisin ang mga bagay na hindi na maipapahayag sa salita. Sa ganito lamang ako magiging ina ng tagapagmana. Alam mo ba kung gaano ako nagdusa? At dahil doon, bilang ina ng tagapagmana, kaya lubos na kayang baguhin ni Akiba ang kapalaran ng lahat. Kinabukasan, maagang sinubukang lisanin ni Panginoong Suriyama ang Osaka. Ngunit pinatay siya ni Ishido, at ang balita ay nakarating kay Toranaga. Malakas niyang sinabi na hindi natin kailangan ng lupain. Hindi rin natin kailangan ng dangal, ngunit kung ang mga taksil ay maglalagay sa panganib sa tagapagmana ng Panginoon Enhipchin, dapat tayong tumindig at kumampi sa kanya. Hindi maiiwasan ang madugong labanan, kaya nagpa siya si Toranaga na tawagin ang mga kawal upang maghimagsik. 46 na taon na ang nakalipas, 12 taong gulang pa lamang si Toranaga. Noong una niyang pagharap sa larangan ng digmaan, marami na agad siyang nagawang kabayanihan. At ang kanyang tapang ay hinangaan maging ng kanyang mga kaaway. Balik tayo sa kasalukuyan. Sinimulan ni Toranaga ang pagtitipon ng hukbo, at malugod niyang tinanggap ang pagdating ng nakababatang kapatid niya, si Saki Nobutasa. Pagkaraan ay ipinatawag niya si John. Tinanong ni John si Toranaga kung kailan siya magsisimulang maglunsad ng hukbo, at dapat ba niyang siya mismo ang mamuno sa hukbong dagat. Sagot ni Toranaga, wala pa siyang tiyak na plano tungkol dito. Hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan iyon. Alam ni John na binigyan siya ni Toranaga ng napakaraming pabor, kaya talagang gusto niyang maglingkod kay Toranaga, ngunit iniisip niyang pinaglalaroan lang siya ni Toranaga. Sinabi ni John na gagawin niya ang lahat ng kaya niya, upang makapaglingkod sa inyo. Sa sandaling iyon, pumunta si Omi sa bahay aliwan upang hanapin ang dalagang nagngangalang Kiko. Ngunit sinabi ng may bahay doon na inuupahan na ni Saki Nobutase si Kiko sa loob ng 1 linggo. Nais sana ngayon ni Omi na kausapin si Saki, ngunit pinigilan siya ng may bahay at sinabing, baka mas mabuti kung humanap ka na lang ng ibang mas bagay sa iyo. Tumanggi si Omi at sinabi na mula nang dumating si John dito, matagal na siyang hindi nakakapiling si Kiko, hanggang sa dumating ang gabi ng seremonya ng pagtanggap kay Saki. Patuloy na nakaupo si Mariko sa tabi ni John upang magsalin, ngunit ngayon ay si Bantaro ang nakaupo sa tapat nilang dalawa. Napakapalagay ng loob ng pag-uusap ng dalawa. Naging hindi komportable ito kay Bantaro. Tinanong ni Nagakado si Saki
kung paano raw tingnan ng kanyang ama noong kabataan pa nito. Sinabi ni Saki na si Toranaga, noong 12 taong gulang pa lamang, ay nagwagi na sa una niyang labanan. At sa isang kisap mata lamang ng kanyang katana, naibagsak niya sa lupa ang ulo ng kalaban. Sinabi ni Toranaga na nais niyang talakayin ang pakikipag-alyansa kay Saki. Kinabukasan, nagtaka si Saki kung bakit hindi na lang iyon sinabi agad. Nais malaman ni Saki kung ano ang kailangang gawin niya, at ano ang makukuha niya kung papayag siyang makipag-alyansa kay Toranaga. Maging siya man ay nagtanong kay Toranaga kung ipagkakaluwag ba nito sa kanya ang lalawigan ng Isu. Dahil napakahalaga kay Saki ng lupain ng Isu ni Toranaga, nais niyang maging Panginoon ng Izu. Kaya handa siyang gawin ang lahat para mapasakamay iyon. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinabi, may isang kawal sa labas na tumakbo at nagulat na ang hukbo ni Saki ay nagsara sa lahat ng daan palabas ng Izu, at kasabay nito ay iniabot sa kanya ang isang lihim na sulat. Ipinag-utos ng konseho na kailangang pumunta si Toranaga sa Osaka upang managot, at kailangan niyang umalis agad. Ang lahat ng tungkulin sa Izu ay ipapasa kay Saki. Sinabi ni Saki na mahirap tanggihan ang ganito kalaking gantimpala. Ipinag-utos niya kay Nagakado na lumuhad at managot dahil sa pagpatay kay Nebara. Noon, agad siyang pinigilan ni Toranaga at sinabing, pag-iisipan niya ang kahilingan ng konseho. Kinabukasan, tinanong ni John si Mariko kung ano ang mangyayari kapag sumuko tayo. Sabi ni Mariko, hahatulan si Toranaga ng kamatayan, at kalahati rin ng mga tauhan ni Toranaga ay paparusahan. Dahil tapat sa himagsikan, sinabi ni John na nasa lok ang kanyang barko ngayon. Kung sisi ngayon ang lahat na pansamantalang tumakas palabas ng bansa, pupunta siya upang kumpunihin ang barko at ibabalik iyon kay Toranaga. Sa sandaling ito, malalim ang kanyang iniisip kung ano ang susunod na dapat gawin para maging pinakamabuti ang takbo ng lahat. Ngayon, pumunta si Saki upang makipagkita kay Zabusige. Nais niyang maging isa sa kanyang mga general si Zabusige, dahil lihim na nakipag-alyansa si Saki sa konseho. Gusto ni Ishido na isama ni Saki si Zabusige at gantimpalaan ang kanyang katapatan. Kaagad, binuksan ni Basage iyon at natanggap niya ang gantimpalang inaasahan niya. Sa pagkakataong ito, nakakita si John ng isang barkong pandigma at nang tanungin niya ay nalaman niyang iyon ay barko ni Ishido. Habang pababa si Toranaga mula sa bundok, sinabi ni Nagakado na lalaban tayo ng buong lakas sa ating kalaban. Kahit na mga hulugan pa ito ng kamatayan, sinabi ni Toranaga na may paraan na siyang ihaharap. Pagdating ni Zabusige sa pantalan, sinabi agad niya kay John na ang tadhana ay laging nagtutulak kay John na humarap sa sari-saring kapahamakan. Pagkatapos ay binunot ni Zabusige ang kanyang tibak at hiniling kay John na makipaglaban sa kanya. Nang mapatomba ni Basage si John sa lupa, biglang sumulpot si Bantaro mula sa gilid, at akmang tutusukan si John ng isang tibak, ngunit hindi iyon ginawa ni Bantaro. Sa halip, nagpunta siya kay Toranaga. Nais niyang pugutan ni Toranaga si John dahil ang pagnanais ni John na maging tapat sa kanya ay para lamang sa pansariling pakinabang. At hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin ni John kay Mariko. Sinabi ni Toranaga na kung pupugutan si John, kailangan ding pugutan si Mariko. Galit na galit si Bantaro dahil hindi niya napaslang si John. Sa sandaling iyon, sinabi ni Toranaga kay Mariko na manatili siya sa kanyang tabi upang ipaghiganti ang pumatay sa kanyang ama. Dapat kang tumayo sa panig ni John kapag sumapit ang dapit hapon. Tinipon ni Toranaga ang kanyang mga tauhan, at dumating din si Saki kasama ang kanyang hukbo. Humihingi si Saki ng formal na sagot mula kay Toranaga. Dito, nagnitngit ng husto si John, at iniutos ni Saki na pumunta si Toranaga sa Osaka. Kinabukasan agad, ihahatid niya ang Panginoon hanggang sa tarangkahan ng kastilyo. Nasa piling ngayon si Saki ni Kiko, at tinanong niya kung nais nitong sumubok ng mas mapanuksong laro. Agad pumayag si Saki na makilahok, at saka pinabalik si Kiko upang kunin ang kanyang lumang espada. Ngunit matagal na, wala pa rin siyang balita at hindi pa siya bumabalik sa kanya. Bigla niyang binuksan ang pinto upang silipin, at nasorpresa si Nagakado nang dumating ang mga tauhan nito at sumugod upang paslangin si Shocky. Nagpanik siya at nagtangkang tumakas, ngunit nahabol na siya ni Nagakado at handa nang iwas-iwas ang espada laban kay Shocky. Hindi niya inaasahan na bubulusok ang ulo niya sa bato at mamamatay agad doon. Kinabukasan, idinaos ang lamay ni Nagakado at mapitagang lumuhad sa lupa ang mga tao, upang damayan si Toranaga sa matinding dalamhati sa pagpanaw ng anak niya. Hindi akalain ni Yabashish na sa ganoong paraan magwawakas ang buhay ni Nagakado. Nabagsak ang ulo sa bato, at pinabasa pa ng matandang iyon sa kanyang kitiwala ang tala para may sama sa ulat. Ang ganoong kamatayang kaiya-hiya ay mas mababa pa sa pagkakaluto ng buhay, at mas mabigat pa kaysa sa makain ng mga aso. Hindi gaya natin, sa mga mata ni Omi ay tila may isang bagay na nakatago. Ang hukbo ni Saki ay magtatayo ng kampo sa hangganan ng Edo. Hihintayin ni Toranaga ang 49 na araw bago ilibing ang kanyang anak.
at ihahatid siyang kasama ng lahat ng tauhan niya patungong Osaka. Sa ngayon, labis na siyang pagod matapos ang napakaraming araw ng paglalakbay. Lumapit si John upang makiramay, ngunit ang tugon ay ang katahimikan ni Toranaga. May binuo na siyang paraan upang makaligtas si John. Kailangan lang ilabas ang tala ng paglalayag at patunayan ito. Wala ka nang pakialam sa kanila, at mananatili si Fuji sa Edo upang pamahalaan ang lupain habang hinihintay ang iyong pagbalik. Ngunit hindi kayang pabayaan ni John ang kanyang mga tauhan sa barko. Nasa loob sila ng kuta, at sabik na siyang makapiling silang muli. Higit sa lahat, hindi niya kayang panoorin si Mariko na humahakbang tungo sa kamatayan. Nais niyang huwag na itong pumunta sa Osaka, ngunit hindi siya pinahihintulutan ng kanyang katapatan. Sa Osaka ngayon, labis ang galak ni Ishido sa pagkabigo ni Toranaga. Ipinamalas ni Ishido na gusto siya ng mahal na ginang Akiba, at nais niyang gamiting hakbang ang kasal upang patibayin ang alyansa. Sa pagitan nilang dalawa, tila payag ang lahat, ngunit si Akiba ay nagdadalawang isip pa rin. Nang gabing iyon, maayos na nilinis ang bangkay ni Nag-Akado. Sama-samang uminom ang lahat at nagkwento tungkol kay Nag-Akado noong siya ay nabubuhay pa. Parang paraan iyon upang alalahanin siya. Kahit makulit siya, matapang at handa siyang magsugal para sa dangal. Hindi matanggap na sumuko ang kanyang ama. Ang pahayag ni Omi ay ikinagulo ng damdamin ng lahat. Nakaugnay ang buhay ni Nag-Akado sa katapatan niya sa kanyang ama, Panginoong Nag-Akado. Ngunit ngayon ay wala na siyang buhay upang purihin pa. Kinabukasan ng umaga, isinagawa ang seremonya ng libing ayon sa tradisyon. Muling hindi dumalo si Toranaga sa mismong libing ng kanyang anak. Mula nang bumiyahe, malubha na ang kanyang pagkakasakit at wala ni isa mang nakahaharap sa kanya. Ang mga general sa Edo sa ilalim niya ay nakasuot ng baluti bilang tahimik na pagtutol sa pagsuko. Hindi pa rin nila binibitawan ang kampanya ni Yabashish, at sa tingin nila ay dapat silang magmarcha patungong Osaka. Kasama ang mga kanyan at mga panununog, sumagot si Hiromatsu na si Yabashish lamang ang mag-isa ang dapat pumunta sa Osaka. Ang pag-abot ng mga sandata bilang tanda ng pagsuko ay labis na nakalilito para sa kanya. Idinaos ni Omi ang seremonya ng pag-aalay sa patay, at labis siyang nagluksa para sa kanyang kaibigan. Pareho silang batang samurai na pan ng ambisyon at malalaking pangarap, ngunit hindi pa sapat ang kanilang pagkamahinog at kakayahan, kaya nauwi iyon sa kamatayan. Bagamat labis ang dalamhati ni Nag-Akado, nanatili lamang si Toranaga sa malayo. Habang tahimik na ipinaghahatid ang anak, dumating si Mariko upang makiramay. Nalaman niya sa kapatid ni Akiba sa Edo na sinabi na raw ni Akiba na mabubuhay ang kanyang kapatid at pamangkin kapag sumuko si Toranaga. Inimbitahan ni Bantaro si Mariko sa isang pagtitipon sa tsaa, at pumayag siya, ngunit tila napakalawak pa rin ang distansya nila. Si John ngayon ay malaya na at ginagamit ang kaunting hapon niya upang magtanong at bumili ng uling at kahoy na panggatong. Dumating ang paring si Marlon, at nagsilbi siyang tagapagsalin, ngunit sinabi ni John na hindi na kailangan. Labis na nagulat si Marlon sa mabilis na pag-aangkop ni John sa Japan. Hindi rin nalimutan ni John ang alaala na nakita niya ang mga Katoliko, na lumilitaw sa mga makikitid at maruruming eskinita, at sila mismo ay mabilis ding nagtipon at umalis kasama ang mga kasama sa barko, at pagkatapos ay dumating si Padre Meren upang makipagkita kay Toranaga na may hanggarang makipagtulungan upang pabagsakin si Ishido. Si Mariko ang itinalagang tagapagsalin sa pulong na ito, dahil hindi nagtitiwala si Toranaga sa mga tao ng simbahan kapag gumagamit ng wikang Hapon. Sinubukan ni Meren na magsalita ng ilang salita sa Hapon, ngunit nagkunwari lamang siyang hindi nakakaunawa at hinintay si Mariko. Sinabi ng tagapagsalin na si Meren na hindi siya dumating bilang utos ng simbahan, kundi kusa siyang dumating dito. Ang mga tao sa Edo ay nawalan na ng tiwala, ngunit naniniwala pa rin siya sa Panginoon. Ayon kay Meren, si Akiba ang nagmaniobra kay Ishido. Bagamat wala naman siyang dahilan upang kamuhiin si Toranaga, maaari silang makipag-alyansa kay Akiba. Humingi ng opinyon si Toranaga kay Hiro Sumaso, at sumang-ayon din ito. Kabaligtaran ni Ishido, mahal ni Toranaga ang tagapagmana. Kung makipag-alyansa siya sa ina ng prinsipe, si Akiba mismo ang magiging tanging daan ni Ishido tungo sa kapangyarihan. Ay maaalis sa landas dahil ang hukbo ng tagapagmana ay magiging kakampi ni Toranaga. Nang hingin ni Toranaga ang opinyon niya, sapagkat matagal nang nakakilala si Mariko kay Akiba. Sa palagay din niya, hindi kaaway ni Akiba ang Panginoon. Takot lamang siya, ngunit naniniwala si Toranaga na ang tagumpay na ito ay may napakamahal na kapalit. Kaya pipiliin niya ang pagsuko. Pipiliin ang pagkatalo para sa kapayapaan. Hindi pinansin ni Toranaga ang payo ni Hiro Sumaso at iniutos na tipunin ang mga basalyo kinabukasan. Yaong mga nakasuot ng baluti sa libing ni Nag-Akado, at pinilit silang lumagda sa panatang makipagmarcha kasama niya at sumuko. Patay na ang kanyang anak, at ayaw na niyang damanak pa ang dugo. Bago lisanin, tinupad pa rin ni Toranaga ang pangako niya sa paring misyonero.
Maaari siyang magpatayo ng bagong simbahan sa Edo. Sa lupang nakalaan na niya, kapalit ng kondisyong babalik siya sa Osaka at isasalaysay muli ang lahat ng nakita rito. Ang tanging nais ngayon ni Toranaga ay isang payapang kamatayan. Ngunit para kay Hiro Sumaso, kailangan pa rin niyang lumaban. Ang susunod na pangyayari ay ang seremonyang tiyaan ng mag-asawa. Nasa loob ng silid sina Mariko at Bantaro, sa harap ng isang sulat kamay na larawan, na ang ibig sabihin ay kagandahan ng kalikasan at isang napakagandang punong balmyang. Nagpalitan silang dalawa ng tula tungkol sa punong balmyang, punong-puno ng pahiwatig. Kabaligtaran ng imaheng ng asawang marahas at amo sa ngayon. Si Bantaro mismo ang naghanda ng tsaa para sa kanyang asawa at sinabi niyang sa asawa lamang niya iniaalay ang karangalang ito. Di magtatagal, maaaring kapwa sila mamatay sa Osaka. Umaasa si Bantaro na maaari siyang mamatay kasama ito ngayong gabi. Ang magkasamang paglakad tungo sa libingan na parang mag-asawa ay isa ring patunay ng kanilang pagtutol sa pasyang pagsuko ni Panginoong Toranaga. Ngunit para kay Mariko, dahil sa masalimuot na pag-aasawang ito, mas pipiliin pa niyang mabuhay sa pagdurusa ng 1,000 taon, kaysa mamatay kasama niya. Lahat ng pagsisikap ni Bantaro na ayusin ito sa huli ay nauwi sa wala. Ang tanging nagawa niya ay mapahagulgol ng tuluyan nang umalis ang kanyang asawa. Nang dumating ang gabi, dinala si John sa tinutuluyan ng kanyang mga kasamang mandaragat. Madalas silang pumunta sa mga bahay aliwan sa loob ng syudad. Ang maingay na awitan at halakhakan ay nakakasulasok sa pandinig. Habang papunta siya kay John, may nakita siyang isang lasing na may gusot ang buhok at balbas, at may yakap na isang nalilitong bayarang babae na palabas. Dahil sa sobrang hiya at ayaw kilalanin ng kakilala, pinabalik siya ng kabilang panig. Ang taong ito ay si Salomon, at sinabi niyang 6 pa raw ang natitira sa kanilang pangkat, na pawang nag-aabang sa labas. Sinabi ni John na nabigyan na siya ng pahintulot na umuwi, ayaw sumama ni Salomon kay John. Para sa kanya, dahil sa ambisyon ni John, nalagay sila sa panganib. Lahat sila ay napilitang maglakbay sa isang kalunos-lunos na paglalakbay, dahil lamang sa pananalig sa salita ni John. Nababaliw na yata si John. Gusto niyang makipagkita sa lahat. Pero sabi ni Salomon, habarin mo muna ang suot mong damit pang babae. Sa bugso ng galit, sinuntok niya si John. Pero paanong magiging kalaban siya ng pangunahing tauhan? Napasuntok si Salomon hanggang mawalan ng malay kinabukasan. Dumating si John upang makita si Yabashish dahil wala na siyang ibang mapagpipilian. Noon, nangako siyang lalaban para kay Toranaga, pero ngayon, gusto na rin niyang mamatay. Gusto ni John na ipagpatuloy ang pagbuo ng katapatan na magdudulot ng pakinabang sa Hapon sa ekonomiya at estratehiya. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng bagong pangkat ng mga mandaragat at paglayag sa ilalim ng kanilang pangalan, ni Yabashish. Ngunit tumanggi siya, dahil naniniwala rin siyang hindi pa tuluyang tinalikuran ni Toranaga si Omi. Si Yabashish at Mariko ay kapwa hinamak ang taksil na kilos, taliwas sa panunumpa ni John. Para kay Toranaga, ibinalik ni John ang kanyang katana at nahiya siyang dala niya ito sa tabi. Noon, may sandaling inakala niyang kabilang siya sa Hapon, ngunit matagal nang lumipas ang sandaling iyon. Ngayon, kailangan ng hawakan ni John ang sarili niyang kapalaran. Inalala niyang minsang muntik nang mamatay si Yabashish sa gilid ng bangin, na nagpapakita na alam niya ang kahulugan ng buhay ni Yabashish. Sa narinig, nag-alinlangan din siya kung aling panig ang dapat niyang piliin, ngunit nang makita niya ang mukha ni Omi, hindi niya kayang mawala ang dangal sa harap ng kanyang apo. Kaya't minabuti niyang ipagwalang bahala ang pagkakamali ni John, ngunit determinado siyang hindi ipagkanulo si Toranaga. Kapag nagsimula na ang katapatan, wala na itong hintuan. Kung hindi, hindi iyon tunay na katapatan. Sa malawak na lupang ipinagkaloob ni Toranaga, si Tuba ay nagpaplano ng magtayo ng isang bahay tsaa. Ang mapaglingkuran siya ay ang pinakamataas na karangalan para kay Kiko. Tinanong ni Omi kung ang katapatan ba ay maaaring maging hadlang, o baka nga nakasasama pa. Hindi niya alam kung para saan pa siya lumalaban. Sa likuran, dumating din si Padre Meren upang tingnan ang lupang ipinagkaloob para sa pagtatayo ng simbahan. Nang malaman niyang ang kapitbahay niya ay isang babaeng aliw, natulala siya ng 5 segundo. Sa Osaka ngayon, ang nag-aalaga sa prinsipe ay biglang nanlumo. Nabibingit sa kamatayan at halos humihinga na lamang ng huling hininga. Patuloy pa ring hinihikayat ng ginang si Akiba na pigilan ang pagkampanyang ito. Hindi siya dapat pumanig kay Ishido. Nagsimula na siya ng walang laman ng kamay at mauuwi rin siyang wala. Sa isang kisap mata, nabahala rin si Akiba sa mga salitang iyon. Kinabukasan, tinipon ang mga basalyo. Lumitaw si Toranaga na pagod na pagod. Inutusan niya si Yabashish na pumunta sa Osaka upang isuko kay Ishido ang kanyang mga kanyan. Kasabay nito, isusumite ang mga pangalan ng mga sasama sa kanya sa pagsuko. Hiniling ni Toranaga na pirmahan ng lahat ang talaan. Ang hindi pumirma ay nangangahulugang hindi tapat, ngunit hindi iyon matanggap ng mga general. Bago ang pasyang sumuko, nais nilang pagpasyahan muna ang isang laban kay Ishido sa Edo na ito. Nagalit ng husto si Toranaga.
Sinabi niyang ang pagkaligtas ng hapon ay mas mahalaga kaysa sa angkan. Si Hiromatsu, bilang kaibigang laging nasa tabi ni Toranaga mula pa noong bata pa sila, ipinahayag niyang dito na siya magpapatiwakal. Kung hindi magbabago ang isip ni Toranaga, nilisan na niya ang lahat ng ipinaglaban namin. Ngunit walang nakapagpabago sa loob ni Toranaga. Sinabi niya na kung iyon ang nais niya, edi mamatay na siya. Durog ang loob ni Hiromatsu. Inutusan niya si Bantaro na pugutan siya ng ulo. Gustong sumama ni Bantaro sa kanyang ama, ngunit hindi siya pinayagan. Hindi ka dapat tatalikod sa ating Panginoon. Kahit na tila tinalikuran na niya ang sarili niya. Pagkatapos, nagpaalam si Hiromatsu at buong tapang na isinagawa ang seppuku. At ang kanyang ulo ay nahulog sa ilalim ng taybak ng kanyang anak. Ang nakapangingilabot na tanawing ito ay nagpasindak sa lahat, ngunit ang pinaka-nagdalamhati ay si Toranaga. Nang gabing iyon, sa matinding dalamhati, tinawag niya si Mariko upang makipagpayo. Pagkaraan ng ilang palitan ng tula, tinanong ni Toranaga si John. Nahulaan na niyang hahanapin nito si Yabashish. Parehong naniwala sina John at Yabashish na sumuko na siya. Madali nila iyong nahinuha, parang mga lawin na nakatunghay sa bibig ng kanilang biktima. Ngunit ang matagal na niyang kaibigang si Hiromatsu ang higit na nakaunawa sa kanya kaysa kanino man. Inalay ni Hiromatsu ang kanyang buhay upang maniwalang ang panig ng Osaka ay tunay na natalo. Ang kasunod ay ang bahagi ni Mariko. Lagi siyang handang ialay ang sarili para sa kanyang Panginoon. Pagkamatay ni Hiromatsu, nagpa siya si Yabashish na makipag-alyansa kay John. Nang gabing iyon, sinimulan nilang kargahan ng mga sandata ang bangka ni Yabashish. Bagaman sinubukan siyang pigilan ni Omi, ayaw niyang mamatay para kay Toranaga. Nang magpas siya ng gayon ang tiyuhin ko, si Omi, ay nagpaalam na lamang at nagnasang alagaan siya ng maigi. Ipinapaalala ni Yabashish kay John ang dati niyang alok. Biglang sumakay sa bangka si Mariko at sinabi niyang inutusan siyang sumama sa kanila patungong Osaka. Maagang dumating si Toranaga sa lugar kung saan sinunog ang bangkay ng kanyang anak. Salamat sa iyo, anak, at binigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Maging si Hiromatsu man, hindi niya pababayaan ang dalawa. Babalik siya sa mga araw 14 na taon na ang nakalipas. Sa gitna ng malakas na bagyo ng nyebe, isang payat na babae ang dahan-daang humahakbang pasulong. Sa likuran niya ay napakaraming taong naghahanap sa babaeng iyon at siya nga si Mariko, na hindi na kayang tumayo pa. Ang payat niyang katawan ay lumuhad sa ibabaw ng puting nyebe. Niyakapin ang buhay na unti-unting lumalago sa kanyang katawan. Ang kanyang angkan ay pinaslang ng malupit dahil sa pagtataksil ng kanyang ama. Si Mariko na lamang ang natitirang buhay, at maraming ulit na niyang naisip na kitlin ang sariling buhay. Ngunit napigilan siya ng kanyang asawa na si Bantaro, na puno ng habag at pagmamahal. Ngunit hindi pa rin niya matagpuan ang saysay ng buhay. Noon din ang unang pagkakataong nakilala ni Mariko si Padre Meren. Sinabi nitong napakaganda ng kanyang tunay na pangalan. At masyado pa siyang bata para malubog sa lungkot ng gayon. Iniligtas siya ng Panginoon mula sa pagkalugi at desperasyon. Naniniwala si Meren na ililigtas din siya ng Panginoon. Pagkatapos ay nagsimula siyang magdasal at ibinigay iyon kay Mariko. Ang kwintas na may krus ay para raw kapag hindi na niya alam ang dapat gawin. May munting pag-asa pa rin para maabot at mabawi ang realidad. Nasa bangka na sila patungong Osaka. Nagtataka si John kung bakit hinayaan ni Toranaga si Mariko na pumunta roon. Kasama nila siya, at syempre, walang isiniwalat si Mariko. Habang nag-uusap sila, lumapit si Yabashish at inutusan si John na manatili sa kanyang tabi. Nang makaharap nila si Ishido at hilingin ni Mariko na siya ang magsalin, nagduda pa rin ito ng husto. Akala niya ay baka mali ang isalin ni Mariko ang mga salita niya para kay Yabashish. Kaya, ang Osaka ay lugar na tila isinumpa. Ilang ulit na siyang muntik mamatay dito. Di nagtagal, ang pangkat na pumasok sa loob ng kastilyo sa harap nila ay ang pamilya ng Panginoong Ono. Hindi lang sila, pati iba pang mga marangal na angkan ay kinuha rin ni Ishido bilang bihag. Sinabi ni Yabashish kay John na bukas ay makikipagkita sila kay Ishido. Gusto niyang manatili roon si John upang makipag-usap at makipagtawaran kasama niya. Nang si Mariko na sana ang magsalin para sa kanila, pinigilan siya ni Yabashish. Hindi siya nagtitiwala kay Mariko. Muling inulit ni John ng maikli ang mahalagang punto, saka nagkamayan silang dalawa. Kakaunting Portuges lang ang sinabi ni John. Hindi niya alam kung naunawaan ba iyon ng matanda, pero mukhang masaya naman ito. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay na ang lahat upang magpahinga. Dumating si Mariko upang makipagkita sa dalawang asawa ni Toranaga. Dito, napakalaki ng kanilang pinasan. Kailangan pa nilang magbigay daan sa iba, kahit kakapanganak lang ng isang sanggol. Iniabot ni Mariko sa kanila ang lihim na sulat ng Panginoon. Nalaman na nila ang nais nito at umaasa silang magiging matagumpay ang plano. Ang mga paring Katoliko ay natigilan at naniwalang may binabalak na kung ano si Toranaga nang ipadala niya rito si Mariko kasama ang banyagang si John. Sinabi ng pari sa akala niya ay si John ang ipinadala para kumatawan kay Toranaga.
Noong nasa Edo pa siya, nasaksihan niyang pinalaya si John. Ngunit tinalikuran na raw ni Toranaga ang laban, kaya duda ang matandang obispo. Sinabi ng matanda na maaaring nabalot na siya ng ulap sa paghatol. Ikinwento naman ni Marin na maging ang pinakamatapat na general ay nagpasya na ring magsepoko sa harap ni Toranaga. Ngayon, para bang gumuho na ang kanyang loobang hukbo, si John ay narito lamang para sa sariling buhay at takas. Ngunit ayon sa kutob ng obispo, isa lamang itong katahimikan bago ang unos. Malapit nang pumutok ang bagyo ng digmaan bago ang mahalagang pagpupulong. Maingat na tinuturuan ni Yabashish ang kanyang bagong kaalyado. Ang maayos na pagbati ni John ayon sa tuntunin ng asal ay labis na ikinatuwa niya. Pinipigil niya si John, kahit halata namang may nais pa itong sabihin. Sabay silang nagtungo sa pulong sa Kiyama, at inakala ng lahat na nahuli ni Yabashish si John upang isuko sa matanda. Sumagot si Yabashish na si John ay malapit nang maging kakampi ni Ishido. Sa bandang huli, walang Panginoon ang may ganap na pag-aari sa lahat. Sa Japan, kakaiba ang mga baril at kanyan. Ngumisi si Kiyama at sinabing darating din ang araw na ang banyaga ay mapapahamak. Napunta rin sa mga kamay ng simbahan ang mga sandata. Ipinahayag ni Yabashish na kanya si John. Huwag ninyong guluhin si John pagkatapos umalis ni Yabashish. Hinarang si John ni Kiyama at binati siya sa wikang Ingles. Tinalakan ni John na isa lamang siyang alila ng mga Portuges. Para mapuno ang sariling kaban, hindi ito ikinela ni Kiyama. Kumpiyansa siyang bihasa siya sa usaping kalakalan. Itinuturing si John na isang pirata, at huli na siyang dumating. Ayaw niyang maaga ang bahagi niya sa kalakalan. Hahayaan niya ang sino man basta may sagawa lamang ang opisyal na pulong. Sa ngalan ni Panginoong Toranaga, inihayag ni Yabashish ang pagsuko, at nagbigay rin siya ng pakikiramay sa pagpanaw ng asawa. Hinamak ni Ishido, ang tagapamahala ng konseho, at hindi naniwala sa mga salita ng isang taksil. Ipinaliwanag ni Yabashish na siya mismo ay nalinlang. Umalis si Toranaga sa Osaka. Muling nagtanong si Ishido, kung nalinlang ba siya at pinatay na rin pati ang tapat niyang tauhan na si Nebraska. Ang aming hapon ay hindi. Ipinakita ni Yabashish na handa siyang mamatay kung gugustuhin ng matanda. Pagkatapos, inilabas niya ang nakahandang handog, si John na minsang mahalagang tagapagtayo ng hukbong pandagat ni Toranaga. Ngayon, idineklara na ni John ang katapatan kay Yabashish. Maayos ang kanyang pagsasanay at isa siyang kapitan ng barko. Mahusay siya, ngunit hindi magugustuhan ng kapalaran. Malamig na sinabi ni Ishido na hindi siya interesado sa mga dayuhan. Pagkatapos ay pinaupo niya sila at pina-atres. Sumunod ang paglitaw ni Mariko. Binati niya ang kasal ni na Ishido at Akiba. Labis na nagulat si Ishido nang sumama siya sa dalawang taksil. Tinanong niya ng magalang ang kalagayan ni Toranaga sa Edo. Alam niyang labis pa ring nalulungkot si Toranaga sa pagdalo sa seremonya ng pagpanaw ng kanyang anak. Maalab ding binati ni Akiba ang 2 taong matagal nang magkasama noong kanilang kabataan. Matapos ang ilang usapan, inanunsyo niyang kasama niya ang 2 ginang na babalik sa kabisera. Bukas ng umaga sa Edo, na ikinagulat ng lahat, pinigil ni Ishido ang galit at mahinahong tinanong kung saan sila pupunta. Mariko ay mariing sumagot na hiniling ni Toranaga na siya mismo ang maghatid pabalik sa kanyang hukbo. Kasama ang kanyang bagong silang na anak na lalaki, babalik siya sa piling ng kanyang Panginoon. Sa araw na iyon, kailangan nilang naroroon sa Osaka, maliban na lamang kung sila ay nakakulong doon. Sa huli, napilitan si Ishido na sabihing pag-aaralan ng konseho ng mga tagapamahala ang usaping iyon, at magpapasya sila pagkatapos noon. Mariing inulit ni Mariko ang utos. Una, sa kanyang Panginoon, inutusan siyang umalis, kaya hindi niya ito maaaring ipagpaliban, kahit kaunti lamang. Mahinahon ngunit matatag na sinabi ni Mariko na hindi siya isang magsasaka na basta na lamang yuyurakan. Siya ay anak ng dakilang Panginoong si Akachi Jinzai. Ang angkan niya ay mga samurai sa loob ng 1,000 taon. At hinding-hindi siya mapipilitang maging bihag o ikulong. Malaya siyang makakapunta saan niya nais, at ganoon din ang lahat ng maharlika rito. Ang kanyang matatalim na salita at bakal na tindig ang nag-udyok kay Ishido na hindi na makapagpigil at tuluyang wakasan ang usapan. Hindi maunawaan ni Yabashish kung bakit ganoon ang ginawa ni Mariko. Tinanong niya si Mariko tungkol sa plano ni Toranaga, upang may maitulong pa siya. Sinabi ni Mariko na ayaw niyang gambalain ang kanilang kapayapaan. Pagkaalis ni Yabashish ng galit, kinausap niya si John. Sabi niya, kailangan niya munang magpahinga upang makaalis kinabukasan. Ngunit tiyak na gagamit sila ng dahas para pigilan siya. Mabuti iyon para kay Mariko kung gagawin iyon ni Ishido. Ibig sabihin, inamin na niya na pinipigil niya ang lahat ng maharlika sa Osaka. Umaasa si Mariko na huwag nang makialam pa si John sa buong usaping ito. Kinabukasan, dumating ang anak ni Mariko upang ipakita ang kanyang pagtutol sa kanyang ina. Mukhang sa loob ng panahon ng pagkakakulong sa Osaka, napaayos ang pananampalataya ng bata at naging Katoliko. Kaya kinailangang paalalahanan siya ni Mariko, bilang kanyang ina, na wala silang paglilingkuran kundi si Panginoong Toranaga.
Sinagot siya ng anak na iyon na napakasama at kaiyahiya para sa ina ang mga salitang iyon. At kung dahil sa pag-alis ay mapapahiya ang ina, hindi na niya ituturing ang sarili na anak nito. Sa ibang tagpo, naghahanda na ang mga taong sasama sa paglalakbay. Lahat ng Maharlika ay naroon upang makamasid, at syempre, hindi pwedeng absent sina John at Yabashish. Iniutos ni Mariko na umalis na sila nang bumukas ang unang tarangkahan. Ngunit hinarang sila ng isang pangkat ng mga kawal. Dahil wala raw silang pahintulot, iniutos ni Mariko na patayin ang mga iyon, at madaling nasolusyonan ng mga samurai ang usapin. Ang dalawang namumuna sa hanay ay patuloy na sumulong at hinarap ang iba pang mga kawal. Isang palaso ang sumibat at tumama sa balikat ng isang samurai. Ang mapaglingkuran si Mariko ay isang karangalang ipinagmamalaki nila. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Mariko at nakatayo roon. Ngunit dahil sa laki ng lamang sa bilang, napabagsak din sila. Pagbagsak ng huling kawal ni Michael, nabuksan ang tarangkahan ng kuta at isa pang pangkat ng mga kawal ang pumasok. Inutusan ni Mariko sina Panginoong Kiyama at Ono at pinakiusapan ang mga tauhan na umiwas sa daraanan. Ngunit wala silang kapangyarihang gumawa ng anuman sa mga kawal. Kaya ibig sabihin, lahat sila ay mananatiling bihag. Laban sa kanyang kagustuhan, sinabi ni Kiyama na handa siyang tumanggap ng isang pagpupulong. Mariing sinabi ni Mariko na siya ay isang basalyo ni Panginoong Toranaga. At ang utos na tinatanggap niya ay umalis siya ngayong araw. Sa kabila ng bawat palasong nagbabanta, patuloy pa ring sumulong si Mariko. Iniutos niya sa mga tauhan na dalhin ang mga sandata. Nagmadaling ipinaalala ni Kiyama sa mga kawal na huwag nilang saktan ang binibini. Nakipagtagisan mag-isa si Mariko sa mga tao ni Akiba sa itaas ng pader ng kuta, na labis ang pag-aalala. Hindi nagtagal, bumigay ang sitwasyon at wala na siyang nagawa kundi sabihin sa dalawang ginang na babalik sila. Ngunit pinigilan siya ng mga taong iyon na maisakatuparan ng kanyang tungkulin. Hindi niya kayang mabuhay na may ganoong kahihiyan, kaya si Mariko ay magpapatiwakal sa paglubog ng araw. Sa pagmamakaawa ni Kiyama na kunin ang kanyang kapalit, isang pulong ng mga tagapamahala ang naganap. Sinabi ni Akiba na tiyak na gagawin iyon ni Mariko. At ang buong Osaka ay mapapahiya dahil sa pagkamatay niya. Kung gayon, mag-aalsa ang lahat ng maharlikang angkan sa Osaka. At kung papayag ang makaalis si Mariko ni Ishido, hihilingin din ng mga bihag na palayain sila. Tunay ngang ganoon nga ang nangyari, at noong araw ding iyon may mga ginang mula sa ilang maharlika na dumating upang makita ang dalawang ginang. Habang hinihintay nila si Mariko ng araw na iyon, inanyayahan ni Akiba sina John at Mariko. Sa papel ng tagapagsalin, ang talagang nais makaharap ni Akiba ay siya. Pinayuhan ni Akiba si Mariko na tigilan na ang pagiging tapat sa isang mandirigmang tulad ni Toranaga. Wala raw itong magiging magandang kahihinatnan, mariing tutol si Mariko. Binibigyang diin niyang ang kanyang Panginoon ay hangad lamang ang kapayapaan. Ipinapaalala ni Akiba kay Mariko ang kanilang pagkabata at hiniling na isalin niya iyon kay John. Dati raw silang parang magkapatid, ngunit naging magkaaway ang kanilang mga ama. Kaya sila ay napasok sa digmaan at napalayo sa isa't isa. Sa ngayon, hindi na makita ni Akiba ang dating anyo ni Mariko. Isa na lang daw itong dalagang humahabol sa sariling kapahamakan. Sumagot si Mariko na si Akiba lamang ang makakapagtapos sa sigalot na ito. Takot na takot lamang daw siya sa tadhana, at ginagawa ang lahat upang protektahan ang kanyang anak. Bago umalis, binigyang diin ni Mariko na ang pagtanggap sa kamatayan ay hindi pagsuko sa karangalan. Isa lamang itong bulaklak, sapagkat malalagas din ito. Sinubukan pa rin ni John na payuhan si Mariko na ginagamit lang siya ni Toranaga dahil sa kanyang katapatan. Hindi niya kailangang mamatay para roon. Mariing sagot ni Mariko, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya isinilang ng kanyang ama. Tinanong ni John si Mariko kung hindi siya nabubuhay para sa Diyos at sa mga tungkulin. Napasan niya, sa tingin niya ba mabubuhay siya dahil sa kanya? Ngunit tahimik lamang na hinawakan ni Mariko ang kanyang kamay at umalis papunta kay Yabashish. Nagpabatid ang tauhan na binigyan siya ni Ishido ng pagkakataong magpahayag kaysa kamatayan. Bilang huling hiling bago mamatay, nais ni Mariko na ipagtapat sa pari ng parokya ang kanyang kasalanan sa sarili niyang pagbawi ng buhay. Ang buhay ay tila tumakbo laban sa aral ng banal na kasulatan. Palagi niyang dala ang krus na pilak na ibinigay sa kanya. Walang altar o seremonya rito, kaya naganap ang kanilang kasal sa payak na paraan. Di nagtagal, dumating ang sandali. Nag-iwan si Mariko ng isang tula, parang huling habilin. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang espada at naghanda ng handa, ngunit hindi dumating si Panginoong Kiyama upang siya ay tulungan. Itinali ni Mariko ang lubid ng sepuko at inihanda ang sarili upang hugatin ang espada at tapusin ang kanyang buhay. Hindi na ito natiis ni John. Sumulong siya upang tulungan siyang makalabas. Bago pa tumama ang talem, dumating si Ishido na may dalang sulat ng pahintulot sa pagdaan. Pinahihintulutang umalis sila kinabukasan, at walang sino man dito ang itinuturing na bilanggo.
Bumantong hininga si John, saka mabilis na inabot ang kamay at inalalayan si Mariko na makabangon. Lubhang naantig ang mga marangal na ginang. Nang gabing iyon, nagdao sila ng salo-salo bilang pagdiriwang. Opisyal nang nagkasama sina Mariko at John. Akala nila'y payapa na ang gabing iyon, ngunit sa ibabaw ng pader ng kuta, biglang sinaksak ni Yabashish ang gwardya mula sa ibaba, habang daan-daang bakal na kawit ang isinabog pataas. Kasunod nito, nilapitan niya ang bawat bantay at binuksan ang tarangkahan para sa grupo ng ninja. Ang misteryosong leader ng paglusob ay tila nagpadala ng isang lihim na hudyat kay Yabashish. Mabilis na pinaslang ng mga mamamatay tao ang napakaraming tao. Dinala ni Yabashish ang ilan sa harap ng mga bangkay bilang huwad na tagpo. Binasag niya ang mangkok at sumigaw ng babala na may mga sumalakay. Nang marinig ni Mariko at John ang ingay, nagising sila. Mukhang ang pangkat na ito'y gustong dukutin siya. Binara ni John ang isa, pagkatapos ay gamit ang espada ay tinapos niya ang natitira. Hindi mahina si Mariko. Siya mismo ang humarap sa lalaking gustong hilahin siya palayo. Nagtipon ng dalawa kasama si Yabashish at ang mga ginang. Sadyang malakas pa siyang magsalita, para mabuking ang kinaroroonan nila. Pagkatapos, nagmungkahi pa siya ng ganito, pumunta tayo sa pangunahing tarangkahan. Ngunit hindi kayang isugal iyon ni Mariko. Baka lumabas sila at dumiretso sa bodega. Nandoon ang makapal na pintuan, napakahirap pasukin. Gusto ng mga mamamatay tao na pasabugin iyon. Sinubukan ni John na buhatin ang harang sa pinto, pero napakabigat. Sabi ni Mariko, hindi na kailangan. Siya na mismo ang hamarang sa daraanan. Bago siya mamatay, buong tapang niyang kinundena ang marahas at kaiyahiyang pag-atake ni Ishido. Buong dangal niyang sinalubong ang pagsabog. Sa simula at sa wakas ng tagpong iyon, isang matanda at marupok na lalaki ang nakahiga sa higaan. Sa kanyang kamay ay ang pamilyar na kwintas, at ang silid ay puno ng mga sandata at baluti ng hapon. Ang bahagyang mapurol na katana ay minsan nang nakapagtaboy sa isang pangkat ng mga mapusok na sundalo. Tinanong ng dalawang bata ang matanda kung totoo bang isang halimaw ang nagbigay niyon sa kanya. Tahimik lamang ang matanda, mahigpit na hawak ang lubad ng krus. Sa matang puno ng dalamhati, bumalik ang alaala sa nakaraan, noong siya'y kabataan pa. Ginaisang si Johnny Yabashish matapos ang pagsabog. Sa takot, dali-dali siyang tumakbo kay Mariko. Sinubukan niyang yakapin ito at tawagin siya, ngunit wala itong naging saysay. Umalingaw-ngaw ang nakadadarang naiyak ng pagluluksa mula sa mga ginang. Sa silid na may usok at apoy pa, si Yabashish ay nabigla at pabulong lamang nakahingi ng tawad. Kinabukasan, sunod-sunod na lumikas ang mga marangal mula sa lungsod. Naganap ang pulong ng mga rehente. Hindi nila inasahang maghahandog si Mariko ng ganoong pag-aalay ng sarili. Ibinigay ni Saki kay Ishido ang liham ng pagtutol mula kay Toranaga. Dahil sa pagkamatay ng kanyang tapat na tauhan, palihim siyang umalis sa Edo at naghanda para sa digmaan. Sa tingin ni Ishido, kung susuko si Toranaga rito o sa larangan ng labanan, pareho lang ang kahihinatnan. Wala na halos pagkakaiba. Hinimok pa niya ang mga Panginoon na magkaisa at maghimpil ng hukbo. Ayon kay Panginoong Ano, dapat munang mailibing si Mariko nang may dangal ayon sa pananampalataya. Ngunit tinutulan niyon ni Ishido, sapagkat kabilang daw siya sa angkang pumatay sa ama ni Akiba. Mula sa lahing pumatay sa ama ni Akiba, mariing sinabi mismo ni Akiba na dapat bigyan si Mariko ng mariingal na pagluluksa, at napilitang sumang-ayon si Ishido. Pagkatapos niyon, ang pag-aaklas ay isasagawa sa ilalim ng bandila ng prinsipe. Sa gayon, magiging lihay timo ang kanyang panig, at si Toranaga ang magiging rebelde, habang ang gaya ni John na banyagang hindi kasapi ay walang saysay pagtuunan. Katatapos lang ay lapag ni Ishido ang pinatibay na kautusan nang biglang yumanig ang lupa, lahat ay natigilan. Nang makita ni Kiyama ang puwang, naisip niyang dapat rebisahin ang plano. Sabi ni Ishido, huwag tayong magpaloko sa sariling paniniwala na tayo ang tagapagtanggol ng kaharian, at walang pagbabago. Sa kabilang kwadro, nakaupo si Yabashish nang tahimik nang dumating si Ishido. Mukhang naapektuhan ang kanyang paningin dahil sa pagsabog. Kaya pala kay Ishido galing ang utos na dukutin si Mariko kagabi. Ayaw nilang mamatay si Mariko. Ipinagpatuloy ni Ishido ang kanyang paniniyak. Sabi ni Yabashish, ang pagkamatay na iyon ay aksidente lamang. Ang kanyang posisyon sa konseho ay mananatiling ligtas. Ngunit mukhang hindi man lang iyon ininda ni Yabashish. Nakatingin lang siya sa balon habang gulong-gulo ang isip, at naalala ang lindol na itinuturing nilang hudyat noong unang panahon. Inisip niyang ang dahilan ay hito. Naghanap si Yabashish ng balisa sa loob ng lawa, pinayuhan siya ni Ishido, saka iniutos na bumalik siya sa Izo. Nagtipon siya ng mga sundalo at pinaghintay ang kautusan bago tuluyang lumikas. Ang hito lang sa mataas na bundok ang inaalala ni Yabashish. Pinalaya ni Toranaga ang lawin bilang pamamaalam na liham para kay Mariko na pumanaw na. Nagising na si John makalipas ang mahabang pagkakatulog. Naipagluksa na si Mariko, at ang lubad ng sepuko ay naitabi na.
Iniwan siya sa tabi ng tauhan ni Panginoong Kiyama upang ihatid siya hanggang sa daungan. Pinamunuan ito ng ama sa parokya ng Meren, at sa daan patungong Marlen ay naniwala siyang, sa laki ng agwat ng kanilang lakas, maaga o huli mapipilitan ding sumuko si Toranaga. Ngunit hindi iyon tinanggap ni John. Sa oras na iyon, pinalaya na ang mga bihag, tanging sa pag-aalay ng isang babae. Sabi ni Marlen, maaaring pumarito si Mariko upang magtapat ng kasalanan bago mamatay. Matutuwa siya kung magkakasundo kayong dalawa. Hindi makapaniwala si John na darating ang araw na iyon. Sigurado siyang papatayin siya sa gubat na ito. Hindi itinanggi ni Marin na may plano, ngunit umaasa siyang maniwala sa kanya si John. Sa pamamaalam sa daungan, saka lamang inihayag ni Marin na, nakiusap si Mariko sa pari na iligtas ang buhay ni John bago siya mamatay. Kaya tinupad ni Meren ang kanyang pangako, at dahan-daang lumayo ang maliit na bangka sa pampang. Sa mukha ni John na puno ng dalamhati at luha, sa loob ng kastilyo, sina Akiba at ang kanyang anak ay tinatapos ang huling taludtod ng tula ni Mariko. Iniwan niya ito bago mamatay, na may mas marikit na kahulugan. Sa kabilang tagpo, nakarating na si John sa barko ni Yabashish, ngunit hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang sinasabing isama siya ni John patungong Inglaterra sakay ng kanyang barko. Pagkatapos ay hinubad pa niya ang damit at inutusan si John na turuan siya kung paano pumalaot. Bigla nilang napansing sinunog na ang barko ni John sa unahan. Naghihintay na si Omi. Pagdampi ng sasakyan sa pantalan, agad siyang tumakbo palapit sa kanyang pamangkin. Ngunit napigilan siya ni Omi nang malamig na tawagin si Panginoong Zabusige. Ibig sabihin niyan, naputol na ninyo ang ugnayan sa tiyuhing ito. Nagngit-ngit si Zabushi, dinukot ang kanyang taybak, at binitawan si John. Ipinabatid sa kanya ng mga mangingisda na ang barko ay sinalakay noong gabi. Alam ng kaaway mismo kung saan tatama, kaya ngayon ay abalang-abala sila. Habulin ang mga nagsilbing tulay sa pagsalakay. Sa buong nayon, umaalingongaw ang mga sigaw at hiyaw ng pagpapahirap, at ang mga ulo ay nakadisplay ng tuwid. Dinala si Zabushi sa harap ni Toranaga. Dito, ginamit ng opisyal na akusasyon na binuksan na ni Jabashish ang tarangkahan para sa mga panauhin ng pananalig. Dahil sa kanyang pagsisisi at paghingi ng tawad sa matanda, pagkaraan ng kamatayan ni Mariko, ipinadala ang lahat kay Omi at kay Jabashish. Wala na akong maipagtatanggol. Hindi ko rin maitatangging ako ay nakibahagi. Sa paglusob noong nakaraang gabi, ipinahayag ni Toranaga na kukumpiskahin ang lahat ng lupaing pag-aari ni Jabashish. Kinailangang biyakin ng matanda ang kanyang tiyan, at sa paglubog ng araw bukas ay hihilingin ni Jabashish ang mas marangal na kamatayan. Parang tinamaan ng kanyan at nagkawatak-watak, o parang isdang ligaw na nilamon ng laman. Ngunit hindi na muling naniwala sa kanya si Toranaga. Kung may makuha man ako, kaunti lang iyon. Umaasa si Zabusige na may iwan pa rin ang Izo para sa pamangkin niyang si Omi. Pero saan naman siya kukuha ng maibibigay pa? Gusto niyang si John ang magsilbing huling hantungan niya, ngunit hindi pwede. Si Toranaga mismo ang gagawa nito. Pagkatapos, babalik si John sa bahay kasama si Fuji. Ngayon, wala nang tagapagsalin para sa kanila. Yamakap si Toranaga sa munting anak niya at nagpasalamat sa dalawang asawa sa pagprotekta sa bata. Palihim na nagpadala si Akiba ng liham kay Toranaga. Nasa loob nito ang tula ni Mariko. Ngayon, iyon na lang ang natitirang alaala nila kay Mariko. Mga salita na lang ang natitira, ngunit naglalaman ang mga ito ng naglalagablab na apoy. Noong gabing iyon, nagpaalam si Fuji kay John upang maging madre. Kasama niyang dinala ang abo ng kanyang asawa at anak. Hindi na niya kayang pigilan si John, kaya inutusan siyang manatili bilang asawa. Ngunit sinabi ni Fuji na tungkulin niya bilang lingkod ay ganito. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi na siya asawa mo. Nagbigay si John ng pamamaalam at hiniling kay Fuji na ihatid ang mensahe niya kay Toranaga. Nanais niyang makita ito kinabukasan. Kinuha kay John ang kanyang espada at baril bago siya humarap sa Panginoon. Ipinag-utos ni Toranaga sa mangingisdang tagasalin na sabihin kay John na labis siyang nadiri sa pagbagsak ng kanyang barko. At sa lalong madaling panahon ay matutukoy niya ang salarin. Noon, ibinunyag din ng mangingisdang iyon ang kanyang tunay na katauhan. Sa totoo lang, isa siyang samurai na matagal nang yamakap sa bagong pananampalataya. Ginawa niya iyon upang mas mapadali ang pagiging especially iya na naglilingkod kay Toranaga. Nagpasalamat si John kay Toranaga dahil pumayag itong makipagkita. Kasabay nito, humingi siya ng tawad sa pagiging di magalang ng akalain niyang sumuko na ito. Ibinunyag din niya na si Mariko mismo ang utak ng pagsunog sa barko. Ayaw niyang madamay pa ang digmaan ni John laban sa mga Katoliko. Pumayag si Mariko na sunugin ang barko kapalit ng buhay niya. Sa ngayon, ayaw na ni John ng dugong dadaloy pa sa pagsugpo. Ngunit tumanggi si Toranaga dahil hindi siya maaaring maupo ng tahimik habang may traidor sa kanyang lupain. Sa sariling lupain niya, umasa si John na maaari siyang mamatay upang makamtan ang kapayapaan ng nayon. Sinubukan pa niyang asarin si Toranaga ng husto, para kamuhian siya nito. Gayunman, hindi pa rin natinag ang Panginoon.
Hawak ang kwintas na krus ni Mariko, nagpasya si John na kitilin ang sariling buhay upang tutulan ang hatol ni Toranaga. Bago pa tuluyang tumagos ang talam sa kanyang tiyan, maagap siyang pinigilan ni Toranaga at sinuntok ng isang beses. Iyan lang ang sasabihin ko sa iyo, isara mo na ang barko, at magtayo ka ng daungan para sa amin. Natapos ang pagsisiyasat ng tuluyang alisin ang mga napugot na ulo. Nag-usap sina tiyuhin at pamangkin, si Zabusige, sa huling pagkakataon bago ang pagbitay. Nagpasalamat si Omi dahil siya ang pinili ng tiyuhin bilang tagapagmana. Tunay ngang itinuring ni Zabushige ang batang pamangkin na ito na parang sariling anak. Nag-iwan ng matanda ng liham na huling habilin, sana raw ay itapon ang kanyang bangkay sa bukid para pakainin ng mga aso. Pagkaraan, nag-iwan pa siya ng isa pang liham na nagsasaad ng kanyang huling kahilingan. Dumating si Zabusige upang humarap kay Toranaga, at sa kanilang pag-uusap ay ilang ulit nilang nabanggit si John. Ibinunyag ni Toranaga na kailangang wasakin ang barko. Siya mismo ang nagtalaga ng bantay upang magbantay sa mga kanyan. Para sa pagsunog ng barko, ang pakikipagkasundo ni Mariko sa pari ay inaprubahan na ni Toranaga. Ito ay isang pagsubok para kay John, kung sakaling muli niyang isara ang barko sa hinaharap. Baka sirain niya ulit iyon. Hindi iniisip ni Toranaga na ang kapalaran ni John ay ang lisanin ng hapon. Umaasa si Zabusige na maipapakita niya kung paano muling maibabaliktad ang takbo ng laban. Bago mamatay, paano nagawang talunin ni Toranaga ang gayong kalaking hukbo? Kapag ang mga nagkakaisang kapangyarihan ay nagdala ng hukbo sa Osaka, katumbas iyon ng kamatayan. Kaya ipinadala ni Toranaga si Mariko, isang babaeng maaaring gawin ang hindi kayang gawin ng buong hukbo. Kung sasama ang hukbo sa panig ni Isido, tiyak na tatanggapin ni Toranaga ang pagkatalo. Ngunit matapos ang ginawa ni Mariko, napagod na si Akiba sa pakikipag-alyansa kay Isido. Nagpadala siya ng lihim na sulat, na nangangakong iiwas ang hukbo ng mga nagkakaisa. Walang legal na pagpasok ang larangan ni Isido, at tatalikuran na siya ng mga pinuno. Sa gayon, maisasakatuparan ni Toranaga ang kanyang pangarap, magtatag ng bansang walang digmaan, ng isang dinastiya ng kapayapaan. Sumunod ang sariling pagkitil ni Jabashish nang tumagos na ang talam sa kanyang tiyan. Mabilis na pinutol ni Toranaga ang kanyang ulo, tinapos ang buhay ng isang taong puro pansariling pakinabang lamang ang habol. Sa dalampasigan, nais ni John na gawin ang huling bagay para kay Fuji. Sabay nilang inihulog sa dagat ang abo ng asawa at ng anak niya. Kapag bumaba sa dagat, ang kaluluwa ay mananatiling kasama ng alon habang buhay. Ibig ding sabihin, ang mga yumao ay mananatiling nasa tabi niya magpakailanman. Hinubad din ni John ang kwintas na krus ni Mariko, upang ang kamay niya ang maging huling humawak sa kamay nito. Pagkatapos, tinulungan ni John at ng lahat na mahatak ang barko. Nang umangat ang tubig, dumating din si Bantaro upang tumulong. Nalampasan na nilang pareho ang dating alitan. Unti-unting lumitaw ang barko sa harap ni John. Ibinahagi niya ang tubig kay Bantaro, saka tumingin kay Toranaga. Ngumiti siya ng marahan at tahimik na minasdan ang malawak na tanawin sa harap niya. Magtatagumpay kaya ang kanilang laban, at ano pa kaya ang susunod?